Once Upon a C-Drama PH. Sa loob ng 10 mahabang taon, nabuhay si Chen sa tuloy-tuloy na pagkabigo. Hindi umuusad ang kanyang karera at tuluyang gumuho ang kanyang love life. Lahat ay tila bumagsak sa isang gabing puno ng bagyo. Pagkatapos, hindi inaasahan, binigyan siya ng tadhana ng pangalawang pagkakataon. Isang kakaibang aksidente ang nagbalik sa kanya sa pinakamaliwanag na mga araw ng kanyang kabataan. Ngayon, muling nakatayo sa sangandaan ng buhay, kailangan niyang magpasya kung may lakas loob ba siyang baguhin ang sarili niyang kapalaran. Nagsisimula ang kwento sa isang hindi pangkaraniwang insidente. Hindi sinasadyang nahulog si Chen sa isang underground drain. Nang siya ay magising, laking gulat niya nang matuklasang bumalik siya 10 taon sa nakaraan. Bumalik siya sa lugar ng isang mahalagang judicial exam mula sa kanyang dating buhay. Nang makita ang pamilyar na test paper sa harap niya, nagpasya siyang baguhin ang kanyang kapalaran. Dahil sariwa pa sa kanyang alaala ang kaalaman, natapos niya ang exam sa loob lamang ng 5 minuto. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kaklase habang nakatitig sa kanya. Matapos ipasa ang kanyang papel, buong tapang niyang idineklara na siya ang mananalo ng lahat ng scholarship sa loob ng 4 na taon sa unibersidad. Ang determinasyon ni Chen Wei ay nagmula sa 10 taon ng kabiguan. Sa pagkakataong ito, ipinangako niyang babaguhin ang sarili at magiging isang taong matatag at kahanga-hanga. Sa hinaharap, palagi siyang sinasakal ng kanyang boss. Araw-araw, siya ay alinman sa hirap na hirap mag-revise ng mga proposal o nauwi sa paggawa ng kape sa opisina. Ang problema, napaka-demanding ng kanyang boss. Sa kabila ng maraming taon ng pagtatrabaho, nananatiling mababa ang kanyang sahod, mas mababa pa kaysa sa mga bagong pasok. Madalas siyang nakatitig sa kanyang computer sa inis, iniisip kung sana'y makabalik siya sa panahong hindi pa winawasak ng buhay ang kanyang espiritu. Naniniwala siya na kung makakabalik siya, maaari niyang baliktarin ang sitwasyon at durugin si Lu Xuan, ang boss na matagal nang tumatapakan sa kanya. Si Lu Xuan ay naging kaaway niya mula pa noong mga araw nila sa unibersidad. Noong opening ceremony ng taong iyon, ipinagdiriwang ni Chen Wei ang kanyang first place scholarship nang bigla siyang sampalin ng realidad. Nilampasan siya ni Lu Xuan at inagaw ang special scholarship para sa sarili niya. Hindi lang niya inagaw ang spotlight, itinulak pa niya si Chen palabas ng entablado. Mas masaklap pa, nadulas siya at bumagsak sa harap ng buong paaralan. Naging laughingstock siya ng seremonya. Doon opisyal na nagsimula ang kanilang rivalry. Mula noon, ipinangako niyang malalampasan si Lu Xuan. Ngunit patuloy na sumasalungat ang realidad. Kahit gaano siya magsikap, palaging isang hakbang sa unahan si Lu Xuan. Sa huli, napilitan siyang tanggapin ang trabaho bilang assistant nito. Ang kanyang kakarampot na sahod ay hindi man lang tumutumba sa hourly wage ng iba. Gayunpaman, wala siyang magawa kundi magpanggap na masipag, umaasang may darating na promotion o salary increase. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagtitiis at kahihiyan, ni hindi man lang gumalaw ang kanyang sahod. Walang senyales na gaganda ang buhay, ngunit kahit papaano, may kaunting pag-asa pa rin ang kanyang love life. Sa araw na yon, sa wakas ay bumalik sa bansa si Chong Wen, ang boyfriend na matagal nang hinintay ni Chen Wei. Excited siyang naghanda ng regalo. Ngunit habang isinusulat pa lamang niya ang mga plano para sa kanilang reunion, tumawag si Lu Xuan. Gaya ng dati, nagbigay na naman ito ng dagdag na trabaho. Nakalimutan nito na humiling siya ng leave 1 buwan na ang nakalipas para sa espesyal na okasyong ito. Balak sana ni Chen na tumanggi, ngunit tinukso siya ni Lu Xuan sa pangakong i-reimburse ang pamasahe niya sa taxi. Dahil sa kapangyarihan ng pera, nagbago ang kanyang isip. Humingi siya ng paumanhin sa boss at nagmadaling umalis. Matapos tapusin ang gawain, nagtungo si Chen Wei sa meeting place na puno ng pag-asa. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang kalkulado at malamig na bitad. Ang dati niyang boyfriend ay isa na ngayong chief legal officer ng isang rival company. Mas masahol pa, parehong nagtatrabaho ang dalawang kumpanya sa isang proyekto. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang naunawaan ang katotohanan. Hindi aksidente ang patuloy na pagkatalo ng kanilang proyekto. Ang lalaking buong-buo niyang pinagkatiwalaan ay matagal na pala siyang ginagamit upang mangalap ng inside information. Mas masahol pa, kinritiko pa siya ni Chong Wen habang ipinapaliwanag ang sarili. Sinabi nitong tanga siya dahil kumakapit pa rin siya sa mababang sahod na trabaho imbes na ipagpalit iyon sa company shares na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kanyang malulupit na salita ay nagpasiklab sa galit ni Chen Wei, alam niyang hindi na sila magkatulad ng landas. Sinubukan niyang ibato pabalik ang designer shoes na ibinigay nito dati, ngunit nawalan siya ng balanse at nahulog sa tubig. Kalaunan, nakaupo siya sa loob ng kotse at walang tigil ang pag-iyak. Nang makita ito, iniabot ni Lu Xuan ang kanyang jacket. Akala niya ay para punasan ang kanyang luha, ngunit sinabi nitong gamitin yon para patuyuin ang kanyang handbag dahil may lamang mahalagang dokumento. Dinagdag pa nito na hindi siya dapat magtagal sa pagdadalamhati dahil may overtime pa siya kinabukasan. Gumuho ang kanyang karera. Bumagsak ang kanyang relasyon. Ang mundong alam niya ay nagkawatak-watak sa loob lamang ng isang gabi. Kumakapit sa huling hibla ng pag-asa, bumisita si Chen sa isang kilalang templo.
Umupo siya sa tabi ng incense burner, nakaharap sa estatwa ng Bodhisattva, at nagsimulang magreklamo tungkol sa napakasamang araw na kanyang naranasan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya sa kawalan ng katarungan ng buhay. Biglang kumulog ang langit. Tatlong misteryosong figura ang biglang lumitaw sa likuran niya, dahilan upang siya ay matakot at tumakbo. Sa kanyang pagkataranta, nadulas siya at nahulog sa isang tuyong balon. Sa gitna ng kalabuan, nakita niya ang singsing na iniwan ng kanyang ama bilang heirloom. Inabot niya ito. Sa sandaling dumikit ang kanyang daliri sa singsing, bumaliktad ang mundo at hinila siya pabalik sa nakaraan. Nang magising si Chain, halos isipin niyang lasing siya hanggang sa mawalan ng ulirat. Natagpuan niya ang sarili na napapalibutan ng mga kaklase na nakayuko sa kanilang exam papers. Nabigla siya sa hindi pamilyar na eksena. Inakala niyang isa itong prank ng isang reality show at nagsabuatan ang lahat upang lokohin siya. Sumugod siya at itinulak si Lucian papunta sa direksyon ng sprinkler. Dahil dito, naiwasan ng kanyang kaibigan na muling maranasan ang parehong kahihiyan. Ngunit ang kanyang pagiging bayani ay lalo lamang nagpagalit sa binata. Agad na tinaasan ni Lucian ang boses, pinagalitan siya dahil sa pagbasa sa kanya ng walang dahilan. Sa harap ng matalim nitong hinala, agad niyang ibinaba ang tono at marahang nagpaliwanag. Bigla niyang naalala na ang binatang nasa harap niya ay hindi pa ang mahigpit na boss na kilala niya sa hinaharap. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono dahil sa isang mensahe mula sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Buhay pa ang kanyang ama. Nabigla siya sa realisasyong ito at ang tanging gusto niya ay tumakbo pa uwi upang makita ito. Dahil nais niyang bumawi sa nawalang oras, nagpasya siyang dalhin agad ang kanyang ama para sa isang full medical check-up. Ngunit sa daan, hindi inaasahan, nakasalubong niya si Chong Wen, ang lalaking balang araw ay magiging kanyang taksil na ex-boyfriend. Dahil nabigyan siya ng panibagong pagkakataon sa buhay, pinili niyang iwasan ito ng lubusan. Ayaw na niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Ngunit habang sila ay nasa isang awkward na tagpo, muling nakasalubong ni Chain si Lucian, nagalit pa rin sa nangyari kanina. Pinaghinalaan ni Lucian na nandaya si Chain Wei sa exam. Hinanap niya kung ano ang binabalak nito. Hindi inaasahan, pumasok si Chong Wen upang ipagtanggol siya, sinasabing nagpalitan lang sila ng study tips, ngunit binaliwala ni Lucian ang lahat ng paliwanag. Hinila niya si Chain Wei at dinala pabalik sa entrance ng dorm. Kinabukasan, sa opening ceremony, nang makita ni Chain Wei ang kanyang ama na matagal na niyang hindi nakikita, nakalimutan niya ang lahat ng inis mula sa nakaraang gabi at masayang tumalon sa likod nito na parang isang batang tuwang-tuwa. Natawa ang kanyang ama. Marahan nitong inilabas ang isang singsing mula sa bulsa at sinabi sa kanya na kung sakaling maging mahirap ang buhay, dapat niyang paikutin ang maliit na banda ng singsing. May kakayahan itong baguhin ang kanyang kapalaran. Nang marinig ito, sumikip ang kanyang dibdib. Alam niyang malapit nang magkasakit ng malubha ang kanyang ama, kaya iginiit niyang dalhin ito para sa medical check-up. Nang makitang naguguluhan ang kanyang ama, gumawa siya ng kwento, sinabing na panaginipan niya kagabi na mayroon itong hindi magagamot na sakit. Ngunit hindi naniniwala ang kanyang mga magulang sa mga pamahiin, kaya ginamit niya ang huling paraan. Buong tapang niyang ibinunyag kung saan itinatago ng kanyang ama ang lihim nitong ipon sa loob ng autumn underwear. Ito ang perang palihim nitong iniipon para ipambili ng birthday gift para sa kanyang ina. Nataranta ang ama ni Chain Wei at sinubukang pigilan siya. Sa pagkakataong ito, lubos na itong naniwala sa kanyang sinabi. Nagmadali ang buong pamilya patungong ospital para sa mga pagsusuri. Habang naghihintay, napansin niya ang isang taong katabi niya na may hawak na kahon ng matingkad na pulang cherries. Bumalik ang masasakit na alaala. Naalala niya kung paano minsang ninais ng kanyang ama na matikman ang mga iyon. Ngunit noon, kapos sila sa pera at ubas lamang ang kanyang nabili. Ngayon, tahimik na nangako si Chain na bibilhan niya ang kanyang ama ng isang kahon ng cherries, anuman ang presyo. Sa kasamaang palad, hindi pa rin gumaganda ang kanyang kalagayan. Wala pa rin siyang laman sa bulsa. Sa kabutihang palad, lumitaw si Lucian at umupo sa tabi niya, na nagbigay kay Chain ng isang matapang na ideya. Humarap siya rito at nagtanong kung maaari siyang manghiram ng pera. Malamig na hinigpitan ni Lucian ang hawak sa kanyang bag at prangkang sinabi na ilang araw pa lang silang magkakilala. Hindi pa sila ganoon kalapit para magpahiram ng pera. Hindi siya natinag. Sinubukan niyang lumapit pa sa kanya. Sinabi niyang kung kahapon ay 3 bahagi pa lang ang kanilang pagkakakilala, ngayon ay 5 bahagi na. Kung papahiramin siya nito ngayon, patunay iyon na tunay na silang malapit. Kahit gustong tumanggi ni Lucian, hindi niya napigilan ang paulit-ulit na pakiusap at pamimilit ni Chain. At ubili man, inilabas niya ang kanyang wallet. Ngunit si Chain Wei ay eksaktong halaga lamang ang kinuha at ibinalik ang sobra. Bitbit ang 2 kahon ng cherries, tumakbo siya papunta sa kanyang ama. Inanunsyo nito na normal ang lahat ng resulta ng tests.
Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang kanyang puso. Ibinigay niya ang mga cherry sa kanyang ama, 1 kilos na labis na nagpaantig dito. Nagsaya ang buong pamilya. Tanging si Lucian, na dahan-dahang umaakyat sa escalator, ang mukhang lubos na frustrated. Malinaw na ang prutas ay binili gamit ang kanyang living expenses. Bukod doon, gusto pa siyang pasalamatan ng dalaga sa pamamagitan lamang ng isang simpleng pagkain. Prangkang sinabi ni Lucian na hindi niya kailangan ng pagkain. Cash ang kailangan niya. Bilang tugon, sinabi lang ni Chain na kaunti lang naman ang hiniram niya. Hindi niya kailanman sinabing hindi niya ito babayaran upang maisakatuparan ang layunin niyang pabagsakin ang kanyang mahirap pakisamahang boss. Nagpasya si Chain Wei na sundan ang landas ng tagumpay ni Lucian at harangan ito. Sinabi niya sa sarili, hindi ba kaya niyang maghintay ng matyaga hanggang ang mayabang na boss ay maging isang maliit na assistant? Ang unang hakbang niya ay ang sumali sa school debate team. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Lucian ito noon upang mapalapit sa mga guro, na kalaunan ay nagbigay sa kanya ng internship sa isang top law firm at mahahalagang koneksyon. Ngunit gaya ng dati, may ibang plano ang tadhana. Hindi niya inasahan na si Chong Wen ang magiging interviewer. Siya ang kanyang unang pag-ibig, ang lalaking minahal niya ng buong buo, ngunit iniwan siya ng malupit. Noon, matataranta sana si Chain Wei, nanginginig ang mga kamay at paa. Ngunit ngayon, iisa lang ang laman ng kanyang isipan, makapasok sa debat team at malampasan si Lucian. Sa harap ni Chong Wen, nanatili siyang kalmado, halos malamig. Tumanggi siyang magsalita ng higit pa. Dahil sa kanyang focus, mahusay ang kanyang performance at madali siyang pumasa sa interview. Paglabas niya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil wala siyang payong, narinig niya ang pamilyar na boses ni Chong Wen sa likuran. Magalang nitong inalok ang kanyang coat at iminungkahing ihatid siya pabalik sa dorm, ngunit ang una niyang instinct ay umatras. Nag-alinlangan si Chong Wen, nakabitin sa ere ang kanyang braso na may hawak na coat. Sa pagkalito, sinabi nitong kung may nagawa man siyang nakasakit sa kanya, maaari niya itong sabihin at handa siyang humingi ng paumanhin. Magulo ang isipan ni Chain Wei, kaya malamig niyang sinagot na walang problema. Upang tumanggi, sinabi niyang gusto niyang maglakad sa ulan. Bukod doon, hindi naman pareho ang kanilang mga landas, kaya walang dahilan para sabay silang maglakad. Pagkatapos nito, tumakbo siya papasok sa malakas na ulan, iniwang nakatayo at tulala si Chong Wen. Napansin ni Lucian ang kakaiba niyang kilos. Sa isang irony, iniabot niya ang kanyang payong kay Chong Wen habang siya mismo ay tumakbo sa ulan upang habulin si Chain. Mahirap isipin na ang future boss na kilala sa pagsasamantala sa kanyang mga empleyado ay 15 taon na ang nakalipas ay kusang magpapabasa para sundan siya. Nang makita ni Chain si Lucian na humahabol sa kanya, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Maaari naman itong hintayin na tumila ang ulan. Wala itong sinabi. Sa halip, inagaw nito ang folder mula sa kanyang mga kamay, sinasabing nagkamali siya at nakuha ang mga dokumento nito. Pagkatapos, sandali nitong hinubad ang kanyang jacket. Akala ni Chain ay ipapatong iyon sa kanya at naghanda siyang tumanggi, ngunit binalot lamang nito ang folder upang hindi mabasa. Nang makita ito, natawa siya sa inis. Inisip niyang nauunawaan na niya kung bakit single pa rin ito. Ang kilos nito ay eksaktong pareho pa rin pagkalipas ng 15 taon. Noon, nang mapahiya siya sa harap ni Chong Wen at umiiyak sa kotse, iniabot ni Lucian ang kanyang jacket. Akala niya ay para punasan ang kanyang luha, ngunit para pala iyon protektahan ang backpack na may mga dokumento. Iyon ang dahilan kung bakit nanatili itong mag-isa sa loob ng 10 taon. Normal lang ang kilos ni Lucian, walang kamalay-malay sa pagbabago ng kanyang ekspresyon. Kumuha ito ng isang pakete ng tissue mula sa bulsa at sinabing sa ganitong lakas ng ulan, wala rin itong silbi. Ibinato niya ito at nagsimulang maglakad palayo. Pinagmamasdan siya ni Chain na puno ng galit, ngunit sa totoo lang, nagpapanggap lamang si Lucian. Malinaw na nag-aalala itong baka sipunin siya sa ulan, ngunit sinasadya nitong magmukhang walang pakialam. Pagbalik sa dorm, nakatanggap si Chain ng isang tasa ng ginger tea na ipinadala ni Chong Wen. Nang makita ang sticky note, bumalik ang masasakit na alaala. Noon, sinamahan siya ng matatamis nitong mensahe sa napakaraming mahahalagang sandali ng kanyang buhay. Dati inosente niyang inakala na maaaring umiral ang ganitong klaseng pag-aalaga sa mundo.
Kusang loob siyang nahulog sa magagandang salita. Hanggang sa tuluyan siyang iwan, saka lamang niya napagtanto na ang mga mukhang mainit na mensahe ay isa palang ginintuang kulungan. Matingkad ang alaala at ipinasya niyang hinding-hindi na muling mahuhulog sa parehong bitad. Sa sandaling iyon, naputol ang kanyang mga iniisip nang magsalita si Lucian. Balak sana nitong gamitin ang dahilan ng pagbabalik ng mga dokumento upang lihim na ibigay sa kanya ang cold medicine, ngunit napansin niyang mayroon na siyang gingertia mula sa ibang tao. Malamig niyang kinuha pabalik ang kanyang mga gamit at nagpasenyas na kailangan na niyang bumalik sa kanyang kwarto. Iniwan niya itong nakatayo roon. Lumipat ang eksena sa isang clothing store. Dahil gusto ng discount, hindi nag-atubili si Chain na mag-arte ng isang dramatikong eksena kasama ang staff. Nagsuot siya ng malungkot na ekspresyon at nagkwento ng trahedya tungkol sa mahirap nilang sitwasyon sa pamilya. Nagsinungaling siya, sinasabing si Lucian ang kanyang kaawa-awang nakababatang kapatid. Gumawa siya ng kwento na kailangang dumalo ito sa kasal ng ex-girlfriend nito kinabukasan. Bilang kanyang ate, kailangan niyang tiyakin na maayos ang bihis nito, ngunit sa kasamaang palad, mas mababa sa 1,000,000 yuan na lang ang pera niya. Hindi inaasahan, narinig ni Lucian ang lahat. Nagulat, lumapit ito at agad nag-improvise. Sinabi nito sa staff na ang nakababatang kapatid na babae niya ay labis na nasaktan ng kanyang boyfriend. Niloko raw ito at naubos ang lahat ng ipon, kaya medyo hindi na balanse ang isip. Hindi maiwasang purihin ng staff si Lucian bilang huwarang kuya. Pinuri rin nila si Chain Wei, sinasabing swerte siya sa pagkakaroon ng ganitong kuya. Dahil sa kanilang performance, nakakuha sila ng 70% discount. Labis na humanga si Chain Wei sa bilis ng pag-isip ni Lucian. Kinuwenta pa niya ang praktikal na halaga ng natipid, katumbas ng 100 meals sa cafeteria at 200 cups ng bubble tea. Mula sa Makikisingit lang po sandali. Welcome sa Once Upon a C-Drama. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang C-Drama recaps. Ipagpatuloy na natin ang kwento. pagiging isang assistant na laging naiipit, nakabalik siya sa nakaraan at nakaisip ng isang matapang na plano upang pigilan si Lucian na maging future boss niya. Nagpasya siyang gumanap bilang matchmaker at ipairs siya sa campus beauty na si Zin. Ang layunin ay maging abala si Lucian sa pag-ibig at mapabayaan ang kanyang karera. Samantala, naniniwala siya na laging may tsansa ang second place na baguhin ang kanyang buhay. Hakbang isa, ginamit ni Chain Wei ang dahilan ng Student Council election activities upang i-text si Lucian at mag-ayos ng pagkikita sa ice rink kinabukasan. Hakbang dalawa, nagkunwari siyang isang lalaking estudyante upang sabihan si Zin na nais siyang makilala ni Lucian doon. Matapos maayos ang lahat, masayang inisip ni Chain na tiyak na makakatulong ang romantic atmosphere ng ice rink upang magkaroon ng girlfriend si Lucian. Kinabukasan, pumunta siya upang ibalik ang mga damit na nadumihan niya noon. Sa daan, nagda-daydream siya tungkol kina Lucian at Zin na masayang magkasama. Hiniling niya sa dorm manager na ibigay kay Lucian ang mga damit pagdating nito, ngunit puno ang dorm at tapat na sinabi ng manager na hindi niya kilala kung sino si Lucian. Nagsimulang ilarawan ni Chain si Lucian ng detalyado at may pangungutya. Sinabi niyang kakaiba ang itim ng balat nito, ngunit mas itim pa ang puso. Palagi raw mukhang galit ang mukha nito, na parang handang umatake at kumagat. Habang nagsasalita siya, bigla niyang napansin ang isang taong nasa likuran niya. Paglingon niya, naroon si Lucian. Ang aberya kagabi ay sanhi ng pagka-lock ng kanyang phone, kaya hindi niya nakita ang mensahe. Nang maunawaan ang sitwasyon, agad niya itong hinila papunta sa ice rink upang hindi sila malate. Sa rink, nagkunwari si Lucian na wala siyang alam tungkol sa skating. Habang patuloy na sinusubukan ni Chain na ipares siya kay Zin, patuloy naman siyang nakakahanap ng paraan upang dumikit sa kanya. Walang kamalay-malay si Chain na mula pa sa simula, nasa kanya na ang atensyon ni Lucian. Nang makita niyang nasa panganib ang kanyang plano, nagpasya siyang gamitin ang huling taktika. Naglabas siya ng bubble blower, balak lumikha ng isang whimsical at romantic na atmosphere, ngunit sumablay ang plano. Pagkabukas pa lamang niya ng switch, lumipad ang mga bula diretsyo sa kanyang mukha. Wala siyang makita at muntik na siyang matumba. Nang makita ang panganib, tumigil si Lucian sa pagpapanggap na clumsy. Sumugod siya at nagsagawa ng isang dramatikong heroic rescue. Sa gitna ng ice rink, nagharap sila ng malapitan.
Dahan-dahang lumulutang ang mga bula sa paligid nila na para bang huminto ang oras at espasyo. Natigilan si Chain ng ilang segundo bago siya biglang matauhan. Tiningnan niya ito ng may hinala. Hindi ba't sinabi nitong hindi ito marunong mag-skate? Nahuli. Malamig nitong sinagot na binibiro lang niya siya. Gusto lang niyang makita kung paano niya haharapin ang kanyang clumsy na sarili. Ayaw makipagtalo ni Chain, kaya mariin niyang itinulak si Lucian papunta kay Zin. Pinilit niyang lumikha ito ng romantic moment kasama ang crush nito. Habang pinapanood ang awkward ngunit sobrang enthusiastic na pagsisikap ni Chain Wei, hindi napigilan ni Lucian na asarin siya, binabaliwala ang kanyang desperadong pakikibaka. Mabilis nitong itinulak si Chain pasulong sa yelo. Mukha silang perpektong magkasintahan. Sa isang break, napansin ni Chain ang kanyang nakababatang kapatid na si Chyan Chuan na lihim na naghahanda ng sorpresa sa loob ng locker. Gusto nitong ligawan si Zin. Galit na galit, sinubukan ni Chain na buksan ang locker upang pigilan siyang sirain ang kanyang plano. Kahit paulit-ulit siyang pigilan ni Lucian, hindi niya siya mapigilan. Nakasimangot, sigaw niya na ginagawa niya ang lahat upang tulungan siyang harapin ang isang rival. At ano ang sagot nito? Sinabi lang niya na umatras siya at ipakita ang kanyang galing. Nang bumukas ang locker door, bumuhos ang isang dagat ng mga lobo. Galit na galit si Chyan Chuan dahil nasayang ang lahat ng kanyang paghihirap. Sa kabaligtaran, tuwang-tuwa si Lucian na parang bata. Inakala niyang iyon ay isang surprise gift na maingat na inihanda ni Chain Wei para sa kanya. Nang makita ni Chain na lubos na mali ang pagkaintindi ni Lucian sa kanyang intensyon, napabuntong hininga na lamang siya sa inis. Nang gabing iyon, nagsulat siya ng isang buong love manual. Determinado siyang tulungan si Lucian na makuha ang puso ni Zin, anuman ang kapalit. Ang hindi niya alam, wala talagang interes si Lucian kay Zin. Ang tunay niyang pinahahalagahan ay si Chain, at ang pagkakaroon ng mas maraming oras kasama siya. Kusang loob niyang piniling makisabay sa lahat ng kanyang plano. Habang papalapit ang Valentine's Day, in-enroll ni Chain si Lucian sa isang intensive love training course. Patuloy siyang nagrereklamo na magastos ang romance, ngunit mabilis na napupuno ang kanyang mga kamay ng mga pahina ng etiquette rules. Nagsimula ang unang lesson sa 2 tasa ng kape na may makapal na foam sa ibabaw. Ipinaliwanag niya na parang eksperto na pagkatapos uminom, mapupuno ng foam ang itaas na labi ng babae. Kailangang marahan at maingat itong punasan ng lalaki. Upang magpakita, uminom muna si Chain. Hindi inaasahan, inabot ni Lucian ang kanyang mainit na kamay at dahan-dahang pinunasan ang foam sa kanyang labi. Kumabog ang puso ni Chain. Eksaktong tugma ang kanyang reaksyon sa inaasahan niya, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang female lead. Mabilis niyang kinumbinsi ang sarili at nagpanggap na pinupuri siya dahil sa maayos na pagsunod sa lesson. Sumunod ang physical lesson. Dinala ni Chain si Lucian sa isang baseball field na puno ng tinatawag na masculine energy. Matyaga niyang ginabayan ang mga kamay nito kung paano hawakan ang bat, ngunit mahusay itong magpanggap. Kapag hindi ito pumapalo sa hangin, marahas naman nitong hinahampas ang bola, pinapalipad ito sa hindi inaasahang direksyon. Sa huli, bigla itong sumuko. Hinamon niya si Chain. Kung ganoon daw siya kagaling, subukan niyang siya ang pumalo. Tumanggi siyang maglaro, nais makita kung paano niya ito haharapin. Hindi inaasahan, expert pala ang level ni Chain. Pag-akyat pa lamang niya sa plate, agad niyang pinakawalan ang isang perpektong palo. Ang malakas na strike ay nagbigay kay Lucian ng buong respeto. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung paano naging ganoon kagaling ang isang maliit na babae. Ngumiti lang si Chain ng misteryoso, walang ibinigay na sagot. Hindi niya alam, 10 taon sa hinaharap, tuwing pinipressure siya ng kanyang boss, pumupunta siya rito upang maglabas ng stress, iniisip ang bola bilang mukha ng kanyang nakakainis na superior. Pagkatapos, nagtungo sila sa isang bakery upang matutong gumawa ng pastry. Kumain si Chain ng may labis na tuwa kaya dumikit ang cream sa gilid ng kanyang bibig nang hindi niya namamalayan. Nang makita ito, lumapit si Lucian at marahang pinunasan iyon. Ang intimate na sandaling iyon ay nagpasimulang kumabog ng walang kontrol ang puso ni Chain. Maging ang hangin sa paligid nila ay tila naging kulay rosas at matamis, ngunit bago pa man tumagal ng 3 segundo ang romansa, ipinakita ni Lucian ang kanyang mapilyong panig. Bigla niyang ipinahid ang cream mula sa kanyang kamay sa buong mukha ni Chain. Agad siyang natauhan.
Hinabol nila ang isa't isa, nagdulot ng kaguluhan sa isang sulok ng bakery. Sobrang saya nila kaya nakalimutan niya ang kanyang pangunahing misyon, ang ipares si Lucian kay Zin. Nang makabalik na siya sa dorm, saka lamang niya naalala ang tunay niyang layunin. Mabilis niyang kinontak si Zin upang alamin ang sitwasyon. Laking gulat niya nang igiit ni Zin na magkaibigan lamang sila at hilingin kay Chain na huwag nang mag-aksaya ng oras sa pagpapares sa kanila. Dahil dito, inakala ni Chain na bigong-bigo ang pagtatapat ni Lucian. Nakaramdam ng guilt, agad siyang nag-text dito upang magkita sa isang cafe kinabukasan bilang pampalubag loob. Kinabukasan, pagpasok pa lamang ni Chain, nakita niya si Lucian na mag-isa sa isang sulok, nagbabasa ng libro, mukhang malungkot at lugmok. Para siyang isang taong may dinaramdam na heartbreak. Marahan niya itong inaliw, sinasabing walang saysay ang ipilit ang pag-ibig kung wala talagang tadhana. Upang aliwin ang sakit ni Lucian, maingat niyang isinubo ang isang piraso ng cake sa bibig nito. Ang kilos na yon ay nagpangiti ng bahagya kay Lucian, na nagpapanggap lamang na malungkot. Tuwang-tuwa siya kaya mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig upang itago ang tagumpay ng ngiti. Pinuri ni Lucian ang cake dahil masyado raw itong matamis, ngunit pinagalitan siya ni Chain Wei, sinasabing hindi ito matamis. Ipinunto niya na kapag mapait ang puso, dahil sa heartbreak, imposibleng malasahan ang tamis. Nang makita ito, nagkunwari si Lucian na malungkot at ikinuwento kung paano siya nagpa-reserve ng isang mamahaling dinner at movie tickets, ngunit malupit na tinanggihan ni Zin bago pa man siya makapagsalita. Pagkatapos nito, agad niyang binago ang kanyang asal at isinisi ang lahat kay Chain. Sinabi niya na may depekto ang matchmaking plan niya at nasayang lang ang lahat ng effort at dedikasyon niya. Pagkatapos, pinulot niya ang mga movie ticket at nagkunwaring pupunitin ang mga ito. Dahil nag-aalala na masasayang ang pera, mabilis na inagaw ni Xian ang mga tiket at buong tapang na idineklara na siya ang mananagot at sasama siya sa kanya. Kaya magkasama silang pumunta sa pre-book na restaurant. Nang makita ang masarap na steak sa mesa, nagreklamo si Locke na sobrang lungkot niya kaya wala raw siyang lakas sa kamay at paa. Ayaw man niya, hiniwa ni Chain ang karne para sa kanya. Ngunit hindi pa siya tumigil doon. Nagkunwari siyang hindi siya makakain dahil sa lungkot, kaya hinayaan niyang pakainin siya ni Chain gamit ang tinidor. Perpektong gumana ang taktika. Sa loob-loob niya, sobrang tuwang-tuwa at masaya si Lucian. Pagkatapos kumain, sinabi ni Lucian na may inihanda siyang sorpresa. Masigla niyang hinawakan ang kamay niya at tumakbo palabas ng restaurant. Nakakatawa dahil lahat ng romantic tricks na itinuro ni Chain sa kanya ay ginagamit na ngayon laban sa kanya. Palihim na niya itong minahal sa loob ng 10 taon, ngunit nananatiling inosente si Chain at walang kaalam-alam sa nararamdaman niya. Kahit may pagkakataon siyang baguhin ang nakaraan, patuloy pa rin niyang sinusubukang i-match si Locke sa ibang tao dahil nakatuon siya sa layuning baguhin ang sarili niyang future life. Ngunit may sarili ring plano ang tadhana. Sa rurok ng romantikong sandali, aksidenteng nakasalubong ni Xian si Chong Wen, ang magiging unfaithful boyfriend niya sa hinaharap. Nakaupo siya sa bangka, nakapulupot ang katawan, at tinatakpan ang mukha ng malaking sun mask upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Wala siyang ibang pagpipilian. Bumuhos ang mga alaala, naalala niya na sa mismong bangkang ito sa dati niyang buhay, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa mga bisig ni Chong Wen, na siyang naging simula ng isang trahedyang pag-ibig. Ngunit ang nakatakda ay mangyayari pa rin. Isang runaway boat ang biglang rumagasa papunta sa kanila. Sa kaguluhan, nakita ni Chain Wei si Chong Wen na pasuray-suray na papalapit sa kanya. Dahil sa instinct, itinulak niya ito sa tubig. Ironically, hindi marunong lumanggoy si Chong Wen at agad nawalan ng malay nang mahulog siya sa tubig upang maiwasan ang anumang intimate contact ni na Chain Wei at Chong Wen. Agad namang rumesponde si Lucen at binigyan siya ng artificial respiration. Nang magkamalay si Chong Wen, kinakabahan siyang nagpasalamat kay Lucen. Ngunit malamig siyang binalaan ni Lucen na huwag niyang ipapakita ang mukha niya sa loob ng 1 buwan, lalo na ang bibig niya. Matapos ang insidente, nagtungo ang grupo sa haunted house. Si Chen Wei, na nakatuon pa rin sa kanyang misyon, ay yumuko at pinaalalahanan si Lun na samantalahin ang pagkakataon upang protektahan si Zin. Pagkatapos niyang magsalita, agad niya itong itinulak papasok. Ngunit pagpasok pa lamang niya, natakot siya sa madilim at iri na ilaw at sa nakakatakot na mga tunog.
Napasigaw siya habang sinusubukang kumbinsihin ang sarili na guni-guni lang ang lahat. Sa kanyang panik, mahigpit na niyakap ni Chen Wei ang isang taong inakala niyang si Chen Wan. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya ito sa baywang. Tahimik lang na tumayo si Lucian at hinayaang kumapit siya sa kanya. Wala siyang sinabi kahit isang salita. Samantala, walang tigil sa pagsasalita si Chen Wei. Nagrereklamo siya na palaging gustong makipagkumpetensya ng kanyang nakababatang kapatid kay Lukun, ngunit kapag nandyan si Lon, siguradong matatalo ng husto ang sinasabing walang silbing si Chen Wan. Paglabas nila ng haunted house at pagbukas ng mga ilaw, saka lamang nagulat si Chen nang mapagtanto niyang si Luzon pala ang niyakap niya. Namula at napahiya, sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit hindi siya basta pinakawalan. Mabilis siyang hinila pabalik ni Luzon at pinilit na maglaro ng ring toss bilang kabayaran sa kanyang dignidad. Wala siyang magawa kaya napilitan si Chen na maghagis ng singsing. Hindi inaasahan, nanalo siya ng isang cute na stuffed dog. Nagbalik ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niya na minsan ay nahumaling si Lochon sa isang libro rito, ngunit hindi niya ito kailanman napanalunan. Para makabawi, lihim niyang ginastusan iyon ng malaking halaga. Pagkatapos, magkatabi silang sumakay sa karusel at tinamasa ang sandali. Habang abala si Chen Wei sa pagtingin sa itaas ng ride upang hanapin si Zin, si Lucian naman sa tabi niya ay patuloy pa ring nagsisisi tungkol sa libro. Nakita ito ni Chen kaya kinuha niya ang libro mula sa kanyang bag at iniabot sa kanya. Nagulat siya at tinanong kung ninakaw ba niya iyon ng palihim. Naiinis, sinagot siya ni Chen at tinanong kung anong klaseng tanong iyon. Akala niya ay tahimik na ang lahat, ngunit ng gabing iyon ay nagkaproblema. Nagkaroon si Chen ng allergic reaction sa balahibo ng aso. Sa panik, tumakbo siya sa katabing kwarto upang humingi ng tulong sa kanyang kapatid. Laking gulat niya nang si Lucian lamang ang nandoon. Dahil sa pagkaapurahan, agad siyang dinala ni Lucian sa ospital. Matapos siyang masuri, nireseta ng doktor ang isang topical ointment at inutusang ipahid agad ito. Nasa likod ang pantal kaya hirap siyang abutin. Paikot niyang ipinahiwatig na malayo ang bahay niya at tinanong kung pwedeng tumulong ang doktor. Sinabi lamang ng doktor na ipapahid iyon ng boyfriend niya. Namula ng husto si Lucian nang marinig ito. Mabilis siyang naghanap ng dahilan upang umalis. Ngunit bago tuluyang umalis, bumalik pa rin siya at hiniling sa doktor na tulungan si Chen na magpahid ng ointment. Napatawa ang doktor at pinuri si Chen dahil may boyfriend siyang gwapo at maalaga. Agad itong itinanggi ni Chen at sinabing kaklase lamang si Lucian, ngunit iginiit ng doktor na base sa itsura nito, siguradong may gusto siya sa kanya. Paulit-ulit sa isip ni Chen ang sinabi ng doktor. Hindi niya napigilang tanungin si Lukun kung may kaunting nararamdaman ba ito para sa kanya. Sa loob-loob ni Lucian, umapaw ang kanyang emosyon. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Chen na career muna ang kanyang prioridad. Kaya itinanggi niya ito. Nang mawala na sa paningin si Chen, saka lamang ibinulong ni Lucian ang matagal na niyang kinikimkim. Siya ang girlfriend niya. Malaki ang pakialam ni Chong Wen kay Chayani, ngunit palagi niya itong iniiwasan. Kahit sa low awareness activity, nang ma-assign sila sa parehong area, hindi siya komportable at gustong magpalipat. Sadyang binanggit ni Chen Wei ng malakas na may magandang barbecue spot sa area. Agad namang nag-register si Chong Wen, parang radar ang bilis. Ngunit pagtalikod nito, lihim niyang hinila ang kanyang roommate para mag-register sa ibang area. Tahimik na minamasdan ni Lucian ang buong plano. Nag-register din siya sa parehong area niya. Kinabukasan, nagulat si Chen Wei nang makita si Chong Wen na may dalang mainit na almusal. Nagka-emergency pala ang area leader, kaya sinamantala ni Chong Wen ang pagkakataon. Dahil sa kanyang charm at tiyaga, mabilis niyang nakuha ang loob ng mga matatanda at influential na bisita. Samantala, bakante ang booth ni Chen Wei at walang lumalapit. Kahit sobrang busy si Chong Wen, hindi niya inaalis ang tingin kay Chen Wei. Nang makita niyang malungkot at dismayado ito, lumapit siya para tumulong. Tinawag niya ang mga tao papunta sa booth niya at pinuri siya bilang matalino, may karanasan, at higit sa lahat, maalalahanin. Dahil sa kanyang maayos na pananalita, lumipat ang atensyon ng crowd kay Chen, at tahimik siyang nagpasalamat. Maya-maya, dalawang bata ang nag-away ng malakas dahil sa isang plush toy. Alam ni Chong Wen na hindi ito mareresolba sa pangangatwiran,
kaya inaya niya si Chen Wei na maglaro ng claw machine para pakalmahin sila. Nagdulot ito ng selos kay Lucian na nagsabing okay lang solusyonan ang problema, pero bakit kailangan pang maglaro ng magkasama? Kita ni Chen Wei ang intensyon ni Chong Wen na magpabango. Alam niyang expert siya sa claw machine, ngunit nanahimik siya. Tulad ng inaasahan, bawat kuha niya ay perpekto, ngunit pangit lahat ng plush toys para kay Chen. Ang gusto lang niya ay ang maliit na tigre sa loob. Pagbalik nila, napatahan na ni Lucian ang dalawang bata at masaya na ang mga ito. Napuri ni Chen Wei si Lucian. Sinamantala ito ni Lucian at banayad na ipinaalala na hindi totoo ang una niyang pagtanggi sa nararamdaman niya. Sinabi niyang pareho lang ang bata at matanda, hindi lahat ng sinasabi ay tugma sa nararamdaman. Sa kasamaang palad, hindi ito naintindihan ni Chen. Abala siya sa paper crane sa kamay niya. Naiinis, inabot ito ni Lucian at kinuha. Tanghali, namigay si Chong Wen ng plush toys. Ibinigay niya ang maliit na tigre kay Chen Wei at sinabing kahawig niya ito. Sa labas, parang malamig na tigre, pero sa loob ay kasing lambing ng kuting. Tinukso siya ng iba, sinasabing paborito siya. Bakit sila palaka at daga, siya may magandang tigre? Tumawa lang si Chong Wen at sinabing, swerte lang. Pagkatapos, inabot niya si Chen Wei ng bubble tea. Hindi na nakatiis si Luon. Inagaw niya ang baso at uminom ng malaki. Pinuri niya ito ng todo at inabot pa kay Chong Wen para makabawi sa harap ng karibal. Walang alinlangan, inubos ni Chong Wen ang natirang tsaa. Natigilan ang lahat. Sa ibang pangyayari, isang babae ang tahimik na nagtitiis ng impyerno ng domestic abuse. Kahit bahagyang haplos ay nagpapakibot sa kanya. Mahigpit na hinahawakan ng nanginginig niyang mga daliri ang kanyang sugat. May pilit na ngiti sa mukha, ngunit purong takot sa mga mata. Walang mag-akalang ang asawa ng propesor, na kilala bilang mabait at elegante, ay nabubuhay sa takot. Sa likod ng saradong pinto, lumalabas ang tunay na anyo ng kanyang asawa bilang brutal na lalaki. Nakiusap si Jiang Tong na tumigil siya, sinasabing hindi dapat masaksihan ito ng kanilang anak. Tinipon niya ang lakas ng loob at humiling ng diborsyo. Ngunit mas matinding bugbog ang kanyang natanggap. Sumigaw ang lalaki na ibinigay niya ang lahat sa pamilya at nagtrabaho ng husto, pero maghihingi siya ng diborsyo. Kasunod nito, dumapo ang pamilyar na sampal sa kanyang mukha. Kahit sanay na siya, ang sakit ay tumagos hanggang puso. Ang domestic abuse ay walang takdang bilang. Minsan isa, minsan walang katapusan. May mga nagsasabing tiisin ito para sa anak, ngunit hindi nila alam na mas malalim ang takot ng bata. Kahit sa harap ng iba, hindi siya naglalakas loob magpakita ng kahinaan. Kapag napapansin ng mga estudyante ang pasa sa kanyang braso, pilit siyang ngumingiti at sinasabing wala lang iyon. Ngunit sa bawat pagpapatawad at pagtatakip, lalo lamang niyang hinahayaan ang kalupitan. Nakikita ito ni Chong Wen na sanay sa batas. Ngunit sa Chong Wen is a 0 years later, panalo at sariling interes na lang ang mahalaga. Kahit alam niyang matagal nang inaabuso si Jiang Tong, tinulungan pa rin niya ang asawa nitong manalo sa kaso at inagaw ang custody ng anak. Ngunit sa kasalukuyan, nang makita ang takot sa mata ni Jiang Tong, nag-alinlangan siya. Naalala niya ang paggabay ng propesor noon. Ngunit dahil sa paalala ni Chui, pinili niyang manatili sa plano. Para sa kanya, ang batas ang pinakamalinaw na definisyon ng hustisya. Pinayuhan niya si Jiang Tong na kapag nasaktan muli, agad mag-report sa pulis at magpa-forensic exam. Alam niya ang masakit na katotohanan, madalas naka-long sleeves ang mga biktima kahit tag-init. Tahimik na umaasa si Chong Wen na mas magiging mapagmatsyag ang mga tao sa hinaharap. Pagkatapos ng maikling pahinga, bumalik sila sa law awareness work. Lumapit ang isang matandang babae, nag-aalala ang mukha. Ipinaliwanag niyang ninakawan siya ng mahigit 100 milyon yuan. Agad na bumalik sa isip ni Chen Wei ang eksena 10 taon sa hinaharap. Ang salarin ay apo ng babae. Umiiyak at nagmamakaawa ang matanda. Sinamantala ni Chen Wei ang sandali at kinuha ang pera sa bulsa ng lalaki. Pinagalitan niya ito at tinanong kung paano siya mangangaral ng batas kung magnanakaw siya. Ipinunto niyang 2 segundo lang ay nataranta na siya, at naisip ba niya ang dinanas ng lola niya. Gamit ang matibay na kaalaman sa batas, pinilit niyang umamin ang lalaki at magsulat ng commitment letter. Ibinalik niya ang pera sa matanda.
Ngunit puno pa rin ng galit ang tingin ng lalaki. Nasaksihan ito ni Chong Wen at Lucian. Sinundan siya ni Chong Wen. Sa eskinita, nakipagkita siya sa dalawang goons. Lumapit si Chong Wen at tinawag siyang basagulero. Nag-away sila. Nang maging delikado, dumating si Lucian. Akala ni Chong Wen tutulong siya, ngunit tumayo lang siya at sinabing wala siyang pakialam. Nang may magbuhat ng bato, pinigilan niya ito. Tinawagan na pala niya ang pulis. Dumating ang pulis at inaresto ang mga goons. Tinukso ni Lucian si Chong Wen pagkatapos. Ngunit inihanda pa rin niya ang gamot para sa sugat nito. Hindi inaasahan na naglakbay pabalik ng 10 taon si John Wei. Ang pangunahing layunin niya ay pigilan na magkaroon ng leukemia ang kanyang ama sa hinaharap. Agad niya itong dinala para sa isang kumpletong medical check-up. Sa kabutihang palad, normal ang lahat ng resulta. Doon lamang tuluyang kumalma ang kanyang balisang puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap na ito, hindi pa rin napigilan ang malupit na landas ng tadhana. Makalipas ang ilang buwan, inilatag sa harap niya ang diagnosis ng leukemia na parang hatol ng kamatayan. Umiyak sa matinding sakit ang kanyang ina at nakababatang kapatid nang makita nila ang report. Kinailangan ni Jenny na pilitin ang sarili na magmukhang kalmado. Sinuri niya ang mga resulta at sinubukang humanap ng kahit kaunting pag-asa. Sa pagkakataong ito, natuklasan ang sakit sa napakaagang yugto. Sinikap ni Jen Wei na maging matatag at aliwin ang lahat, iginiit na gagaling ang kanyang ama, ngunit siya lang ang nakakaalam kung gaano kahirap panatilihin ang ganoong composure. Sa kabutihang palad, nanatili si Lucian sa kanyang tabi at tumulong makipag-ugnayan sa ospital. Siya ang nag-ayos ng hospital bed at hinatid pa siya pauwi. Sa daan pauwi, hindi napigilan ng nakababatang kapatid ni Chen Wei na si Chuan ang kanyang pagkamausisa. Tinanong niya kung totoo ba ang sinabi niya. Talaga bang napanaginipan niya na tuluyang gagaling ang kanilang ama? Para mapanatag siya, matatag niyang sinabi na huwag mag-alala, gagaling ang kanilang ama. Ngunit ang mga mapang-asang kasinungalingang iyon ay tuluyang bumutas sa matapang na facade ni Chen Wei. Naupo siya sa gilid ng kalsada at hindi na napigilan ang sarili, humagulhol sa iyak. Ang lahat ng lakas na pilit binuo ni Chen Wei sa sandaling iyon ay tuluyang naglaho na parang abo. Mula sa araw na iyon, naging regular na bisita si Lucian sa ospital. Araw-araw, matyaga niyang sinasamahan si Chen Wei sa pagbisita sa kanyang ama. Maingat siyang naghihiwa ng prutas at nagkukwento ng mga biro para pasayahin ang lahat. Ang kanyang dedikasyon ay nagpaakala pa sa mga nurse na siya ang fiancé ni Chen. Gayunpaman, hindi siya komportable. Naisip niya na gaano man niya muling isulat ang script ng kanyang buhay, hindi niya ito kayang idirekta sa ganitong landas. Sa kabaligtaran, tila lubos na ikinatuwa ng kanyang ama ang presensya ni Lucian. Sa harap ng hindi makatwirang protesta ni Chen, tinawag niya si Lucian palapit. Hiniling niya kay Lucian na tulungan siyang bantayan ng kaunti ang kanyang anak. Ang parehong kumpanya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa iisang proyekto. Noong araw na yon, nais ng ama ni Chen na palihim na lumabas kasama ang kanyang asawa para ipagdiwang ang kanilang anibersaryo. Plano pa niyang umakyat sa pader sa hating gabi. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga anak sa akto. Kahit anong pigil ni Chen Wei, wala itong silbi. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, humingi ng tulong ang kanyang ama kay Lucian. Sa huli, nakaisip si Lucian ng solusyong gumana para sa magkabilang panig. Inayos niya na mag-video call ang mga magulang ni Chen. Habang kausap sila, hindi sinasadyang nalaman ni Lucian na mahilig si Chen Wei sa lugaw na gabi. Hindi pa siya kailanman nagluto, ngunit tahimik niya itong tinandaan. Kinabukasan ng umaga, pumasok siya sa kusina at niluto ang lugaw ayon sa recipe. Sa kanyang pagmamadali, nagbalat siya ng gabi nang walang suot na gloves. Nakita ito ng kanyang ina at napabuntong hininga, sinabing sa lahat ng taong pinalaki niya, ngayon lang niya nakita ang anak niyang magluto ng almusal. Ngunit nang masayang dalhin ni Lucian ang lugaw sa ospital, nalaman niyang nauna nang bumili ng almusal si Chong Wen para kay Chayan. Labis na nadismaya si Lucian. Tahimik niyang inilapag ang lugaw na maingat niyang inihanda sa hospital room niya. Nagsinungaling siya, sinabing extra meal iyon mula sa hospital cafeteria na dinala ng head nurse. Nang mapansin lamang ni Chen Wei na kinakamot ni Lucian ang kanyang mga kamay dahil sa iritasyon, sa kanya naalala ang isang alaala.
Minsan na siyang kumain ng lugaw na eksaktong kapareho ang lasa sa isang hospital room. Nasulyapan niya ang likod nito sa labas ng pinto. Doon lamang niya napagtanto na maging sa nakaraan man o sa kasalukuyan, ang mainit na mangkok ng lugaw na iyon ay palaging niluluto ni Lukon. Nagsimulang umusbong ang pagdududa sa kanyang isipan. Naisip niya kung nagbibigay pansin lamang ba siya sa kanya dahil siya ay heartbroken at wala nang ibang mapagpilian. Ngunit habang mas iniisip niya ito, mas lalong naging katawa-tawa ang ideyang iyon. Gayunpaman, hindi pa roon natapos ang mga sorpresa para kay Chen Wei. Nang malaman ni Lucian na kailangan ng gamutan ng kanyang ama ang malaking dami ng dugo, hindi siya nagsalita o nagdalawang isip. Tahimik siyang kumilos. Nakipag-ugnayan siya sa lahat ng kanyang contacts, humingi ng tulong sa mga kaibigan at pamilya para mag-donate ng dugo. Sa huli, nakalikom siya ng mahigit 10 blood cards. Maingat pang hiniling ni Luzon sa roommate ni Chen na tulungan siyang maghatid ng mga ito, at binalaan siyang huwag sabihin kay Chen. Ngunit aksidenteng nabanggit ng roommate ang katotohanan na si Luzon ang nag-ayos ng lahat. Natigilan si Chen. Napagtanto niya na ang lahat ng 11 life-saving blood cards ay tahimik na tinipon niya. Sa mga nakaraang taon, palihim siyang pinrotektahan nito, higit pa sa kanyang nalalaman. Sa isa pang pangyayari, si Cheani, na may dalang mga alaala mula 10 taon sa hinaharap, ay muling nakatanggap ng confession mula kay Chong Wen. Ngunit hindi tulad ng matinding saya na naramdaman niya noon, malamig ang kanyang puso sa pagkakataong ito. Alam niya na makalipas ang 15 taon, ang pag-ibig na ito ay magtatapos sa sakit. Masakit ito para sa kanya. Ang babaeng minsang inialay ang kanyang kabataan at mga pangarap sa kanya ay nauwi lamang bilang bisitang minamaliit. Kaya desidido niyang inalis siya sa kanyang mga pagpipilian. Diretsahan niya itong tinanggihan. Gumawa siya ng dahilan, sinabing nakita niya ang hinaharap at hindi magiging maganda ang kahihinatnan nila. Nabalisa si Chong Wen. Naisip niyang katawa-tawa at walang katuturan ang kanyang dahilan. Nagtaka siya kung bakit palagi siyang iniiwasan. May mga sandaling tila may malasakit siya, ngunit bigla rin siyang lumalayo at nagpapakita ng paghamak. Alam pa niya ang maliliit niyang gawi na kahit siya mismo ay hindi napapansin. Kahit gaano niya ito pag-isipan, hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang nagawang mali. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, wala siyang ginawang mali. Ngunit nakaramdam ng ginhawa si Chen nang makita niyang nagsisimula siyang magbago para sa ikabubuti. Samantala, sa ibang ruta patungo sa ospital, naghanda si Lucian ng isang romantikong confession para sa kanya. Hinintay niya siya, ngunit hindi siya dumating. Dahil nag-aalala, kinuha ni Lucian ang kanyang telepono para i-message siya. Bigla niyang nakita sa social media ang pampublikong confession ni Chong Wen kay Chayan Wei matapos siyang tanggihan. Agad na nagmadaling bumalik si Chayan Wei sa ospital. Sa pamilyar na sangandaan, nakita niya si Lusoon na malungkot na pinapatay ang lightboard na ginamit niya sa confession. Bumuhos ang mga alaala. Naalala niya ang pagtanggap niya sa confession ni Chong Wen ilang taon na ang nakalipas. Nagulat pa siya noon na maayos at maliwanag ang lahat ng street lights ng gabing iyon at inisip niyang swerte lang. Ngayon niya napagtanto na mula pa noon, tahimik na inihanda ni Lukon ang lahat ng ilaw. Nabigla ang kanyang puso. Totoong gusto siya ni Lucian. Kasabay nito, si Luzon na palayo ng palayo sa lungkot ay nasalubong si Chong Wen. Nang makita niyang may hawak itong baukwet at mukhang lugmok, agad niyang naunawaan ang nangyari. Mabilis niyang tiningnan ang social media at nakahinga ng maluwag nang makita niyang hindi tinanggap ni Chayan Wei ang confession ni Chong Wen. Samantala, nagmamadaling bumalik si Chen Wei sa hospital room na halatang balisa. Nang makita ito, nahulaan ng kanyang ama na nag-confess si Lukon ngunit tinanggihan siya ni Chen Wei. Bilang isang taong sanay magmasid, nakita ng kanyang ama ang malalim na damdaming hawak ni Lukon para kay Chen Wei. Ngunit patuloy pa ring iginiit ni Chen Wei na hindi niya ito gusto. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Luzon mula sa labas. Nagtataka siya kung bakit gising pa ang lahat sa ganitong oras. Parang may hindi sinabing kasunduan, parehong humiga si Chan Wei at ang kanyang ama at nagkunwaring tulog. Tahimik na lumapit si Lukon sa kama ni Chen Wei. Wala siyang sinabi, tahimik lamang siyang yumuko, ang tingin ay puno ng lambing na nakatuon sa kanyang mukha. Nasaksihan ng ama niya sa katabing kama ang bawat malapit na kilos.
Sa huli, hinubad ni Lucian ang kanyang jacket at marahang itinakip kay Chen. Pagkatapos, pinatay niya ang ilaw at umalis. Mula nang mapagtanto ni Chen Wei ang damdamin ni Lucian, nagsimula siyang humanap ng paraan para iwasan siya. Sa tuwing lalabas siya, gagawa siya ng dahilan para umalis. Ngunit matagal nang nabasa ni Lucian ang intensyon ni Chen Wei. Gayunpaman, wala siyang balak sumuko. Alam niya na kung magpapatuloy ang habulan at iwasan nila, lalo lamang lalayo ang agwat nila. Kaya gumawa siya ng plano na mag-confess sa nalalapit na debate competition. Maaga pa lang, nakipag-ugnayan na siya sa malapit na kaibigan nito para mag-coordinate at likhain ang pagkakataon. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng kompetisyon. Sa entablado, matindi ang naging debate nila. Napakatalas ng kanilang mga rebutal kaya nahirapan kahit ang mga judge na magpasya kung sino ang panalo. Umabot sa overtime ang laban para matukoy ang huling mananalo. Nakakatawang ironya, ang deciding question ang labis na nakaapekto kay Cheani. Hypothetical ang senaryo. Sa law school dating scene, kadalasang nag-aalinlangan ang mga estudyante. Kung ang isang babaeng law student ang aktibong manliligaw, dapat bang tanggapin ito ng kabilang panig? Si Chen ang naitalagang gumanap bilang law student na nanliligaw, habang si Lucian naman ang nililigawan. Naiinis siya at nagtaka kung bakit napakababaw ng tanong. Ngunit iginiit ng judge na opisyal itong tanong. Wala nang magawa si Chen Wei kundi pilit na purihin ang lalim nito. Sa pagkakataong ito, dehado siya. Kahit gaano pa siya kahusay makipag-argumento, papunta na sa pagkatalo ang resulta. Nang muntik na sumuko si Chen, biglang tumayo si Lucian at buong tapang na inamin ang pagkatalo. Tinitigan niya siya ng diretsyo at sinabing tinatanggap niya ang pagkatalo. Pagkatapos, tinanong niya kung papayag ba siyang maging girlfriend niya. Sa pagkabigla ni Chen, sumabog ang palakpakan bilang pagdiriwang ng kanyang panalo. Lumapit si Lucian at hinawakan ang kanyang kamay. Marahan niyang pinisil ang kanyang palad ng 3 beses. Ito ang lihim na love code na minsang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Ang 3 pisil ay kumakatawan sa 3 salitang, I love you. Matapos ang pampublikong nakakagulat na confession na yon, matigas ang ulo ni Cheani at pilit na humanap ng lahat ng dahilan para patunayang hindi sila bagay. Ngunit nanatiling pursigido si Lucian. Iminungkahi niya ang sa tingin niya ay pinakamainam na solusyon. Isang halik ang magpapatunay kung may nararamdaman sila para sa isa't isa. Lumapit siya para halikan siya, ngunit agad niya itong tinanggihan. Pagbalik sa dorm, nahiga si Chen sa kanyang kama at hindi makatulog. Inalala niya ang bawat maliit na alaala kasama si Lon. Nabigla siya nang mapagtanto na sa kung anong punto, maingat niyang inilagay ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya sa ilalim ng kanyang unan. Napatanong siya sa sarili. May nararamdaman na ba siya para sa kanya? Samantala, nakatayo si Lucian sa labas ng girls' dorm, paulit-ulit na nagsasanay ng galaw ng paghalik sa hangin. Nang maramdaman niyang sapat na, nag-text siya kay Chuni, hinihikayat siyang bumaba at ibigay ang kanyang huling sagot. Sumagot siya, tinatanong kung hindi ba sila nagkasundong maghintay hanggang bukas. Mabilis na sumagot si Lucian na lampas hating gabi na, kaya technically ay kinabukasan na yon. Nang makita niyang nag-aalinlangan pa rin siya, ginamit niya ang huling baraha. Nag-text siya na naghihintay siya sa labas ng dorm. Kung hindi siya bababa, akyat siya sa pader at papasok sa bintana niya. Nasa alanganin, wala siyang magawa kundi bumaba. Bago pa siya makapagsalita, tinipon ni Lucian ang lahat ng kanyang lakas ng loob at lumapit. Pinisil niya ang kanyang mga labi at dahan-dahang lumapit sa kanya. Nang halos magdikit na ang kanilang mga labi, biglang lumitaw ang isang school security guard at naputol ang romantikong sandali. Tinanong ng guard kung bakit sila gumagala ng ganoong oras. Sa kagipitan, napilitan silang magsinungaling, sinabing tinatalakay nila ang advanced math homework. Sandaling tiningnan sila ng guard nang may pagdududa, saka nag-aatubiling pinaalalahanan silang bumalik sa dorm. Pagkaalis ng guard, sinubukan ni Chen Wei at Locke na ipagpatuloy ang kanilang nasimulan, ngunit ironic, may isa na namang umistorbo. Halatang frustrado si Lucian. Diretsahan niyang sinabi na kung may nanonood man, bahala na. Bakit pa siya mahihiya? Parang nagbigay ito ng lakas ng loob kay Chen Wei. Matapang niyang hinamon si Lucian na subukan ulit. Nang marinig ang kanyang paghikayat, lumiwanag ang mga mata nito. Agad siyang lumapit.
Ngunit may iba pang plano ang tadhana. Nang halos magdikit na naman ang kanilang mga labi, biglang kumulog at kumidlat. Napaatras si Tianwei ng kalahating hakbang. Nagulat, pabiro niyang sinabi kung ang pakikipagrelasyon ba sa kanyang boss ay makakaakit ng atensyon ng langit. Idinagdag niya na sinusubukan lang niyang protektahan siya, kaya dapat niyang intindihin na kagustuhan iyon ng tadhana. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo pabalik sa dorm, ngunit hindi sumuko si Lucian. Hinabol niya siya at hinila papasok sa isang tagong sulok ng hagdan. Matapang niyang idineklara na hindi siya kailanman naniwala sa tinatawag na tadhana. Bago pa siya makasagot, hinalikan niya siya ng buong damdamin. Matapos ang hindi mabilang na hadlang at pagkaantala, sa wakas ay nagbahagi sila ng kanilang unang halik. Pagkatapos ng halik, mayabang niyang tinanong kung ano ang lasa at kung matamis ba, at kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso, sumagot siya na normal lang iyon. Iginiit niyang ang isang taong may karanasan tulad niya ay hindi basta matitinag ng tulad ni Lukon. Agad siyang tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa may karanasan. Nang makita niya ang nakasimangot nitong mukha na parang bata, hindi niya napigilang matawa. Tumayo siya sa dulo ng kanyang mga paa at marahang hinalikan siya. Ang halik na iyon ang opisyal na nagmarka ng simula ng kanilang relasyon. Mula noon, tuluyan nang naging baliw sa pag-ibig si Lon. Nagsimula siyang magplano ng mga regalo para sa kanyang girlfriend. Nang imungkahi ng kanyang roommate ang isang handmade na pares ng woolen gloves, medyo pambata ngunit babagay sa kanya, agad niya itong tinanggihan. Ngunit matapos punahin iyon, nagpasya siyang pag-aralan kung paano mismo maghabi ng guwantes. Maingat niyang sinunod ang mga instructions. Sa araw na balak niyang ibigay ang regalo, nakita niya ang ibang lalaking nagbibigay ng bulaklak kay Cheyenne. Agad siyang nagselos. Galit na sinabihan ni Lukon ang lalaki na magkaroon ng kaunting respeto sa sarili at naghinala na dahil hindi niya kayang harangan ang daan, baka sinusundan na lang siya nito. Matapos paalisin ang karibal, iniharap ni Lucian ang handmade gloves kay Cheyenne Wei na parang isang mahalagang kayamanan. Ang kanyang awkward ngunit taos-pusong kilos ay lubos na nakaantig sa kanya. Laking gulat niya nang malaman na gumawa rin siya ng magkatugmang student Lee cards na may mga profile photo nila. Namangha si Gianni at nagtaka kung paano ito naaprubahan ng administration kung side angle ang kuha ng larawan. Kumpiyansang sumagot si Lon, tinanong kung nagdududa ba siya sa kakayahan at charm ng lalaking tulad niya. Matapos bumalik ni Jin Wei ng 10 taon sa nakaraan, sa wakas ay nagpasya siyang itaboy ang ex-boyfriend na minsang iniwan siya at piliin si Lucian, ang taong palaging tahimik na nagpoprotekta sa kanya. Gayunpaman, dahil sa takot na baka maging pabaya at mahina si Lucian sa hinaharap, lihim na gumawa si Gianni ng isang love contract. Nang makita ang medyo whimsical na laman nito, parehong walang magawa at aliw si Lucian. Tinukso niya siya, sinabing wala itong pinagkaiba sa isang mapaniil na kasunduan. Ipinaliwanag ni Chain na sa ngayon, ituturing lamang ang kanilang relasyon bilang probationary period. Ang haba ng internship na ito ay itatakda ng party habang patuloy namang ipinaglalaban ni Lun ang kanyang mga karapatan. Nagkunwari siyang susuko at sinabing huwag na lang nilang pirmahan. Mula sa sandaling iyon, kanya-kanya na raw sila. Agad nitong ninerbiyos si Lun kaya dali-dali siyang pumayag na pumirma. Si Chon Chuan na nakatayo sa tabi at nasaksihan ang matamis na sandali ng dalawa ay hindi napigilang makialam. Binalaan niya sila na ang pag-ibig ay madalas nagdadala ng malas sa ibang aspeto. Kung mananatili silang sobrang sweet, maaaring masira ang kanilang swerte. Tumanggi si Shane Wei na tanggapin ito. Kusang loob siyang sumali sa isang raffle para patunayan ang punto, ngunit tila sinundan siya ng malas. Muntik na niyang makuha ang bawat malaking premyo, ngunit palaging kapos ng kaunti. Sa wakas, napanalunan niya ang grand prize. Ngunit nang marinig niya kung ano yon, muntik na siyang himatayin. Ang grand prize ay isang kantang iaalay ng may-ari ng singing bar. Tumanggi siyang tanggapin ito at nagpatuloy sa pagbukas ng mga bote ng soft drinks. Pinilipit niya ang mga takip hanggang mangalay ang kanyang mga kamay, ngunit wala siyang mahanap na winning cap para sa extra bottle. Matapos ang sunod-sunod na kabiguan, nagsimulang magtaka si Chain kung ang malas ba niya ay bunga ng pakikipagrelasyon sa kanyang boss. Kinabukasan, nagpunta ang klase sa beach para maglinis ng basura. Hindi pa tapos ang malas ni Tianwei. Sa kasamaang palad, siya ang naitalaga sa pinakamalaking area na lilinisin.
Dagdag pa ng homeroom teacher na bilang class officer, dapat siyang manguna bilang halimbawa. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Habang nagtatrabaho, nagreklamo siya na ang pagiging malapit sa kanyang boss ay tila nagdadala lamang ng malas. Ngunit bago pa niya matapos ang reklamo, bigla siyang napasigaw sa tuwa. Nakakita siya ng bottle cap na may markang premyo para sa extra drink. Sa sobrang saya, naniwala siyang sa wakas ay ginagantimpalaan ang mabubuting tao. Parang bumalik ang swerte sa kanya. Lumiwanag ang kanyang mga mata habang sinusundan niya ang direksyon ng mga winning cap, nakapulot ng pangalawa at pagkatapos ay pangatlo. Bawat takip ay may premyo, ngunit ang dagdag na koleksyon ay hindi sinasadyang nadagdagan din ang kanyang trabaho. Nagsimula siyang mainis, iniisip kung sino ang pabaya na nagkalat ng mga winning bottle cap sa lahat ng dako. Nang tumingala siya at makita si Lucian na nakatayo, hindi kalayuan, sa kanya napagtanto ang katotohanan. Siya ang naglagay ng mga takip para gabayan siya. Palihim niyang binili ang lahat ng winning cap mula sa mga convenience store sa paligid ng paaralan para lang bigyan siya ng munting saya. Nang makita ang kanyang tuwa, hindi na niya napigilan ang sarili at yumuko para bigyan siya ng isang matamis na halik sa beach. Nasaksihan ito ng mga kaplasing nasa paligid na sabay-sabay naghiyawan. Si Xin na nakatayo sa tabi nila ang tumingin na may bahid ng pagkadismaya at lungkot. Matagal na niyang lihim na minahal si Lucian, ngunit hindi kailanman nagkalakas loob na mag-confess. Pagbalik sa dorm, napansin ni Cheyenne ang kakaibang mood ni Xin. Nag-alala si Xian na baka mali ang pagkaunawa ni Xin sa kanya. Iniisip na baka inakala nitong ginamit niya ang pagkakaibigan para mapalapit sa isang lalaki, pinag-isipan niya kung paano magpapaliwanag. Habang siya ay nalulungkot, biglang inanyayahan siya ni Xin na magtagpo sa stadium para mag-usap. Nakaramdam ng matinding guilt si Cheyenne. Noong una, sabik pa siyang maging matchmaker para sa dalawa. Ngunit sa huli, siya mismo ang nauwi kay Lucian. Palagi niyang inakala na hindi gusto ni Xin si Lucian. Ngunit ngayon, hayagang inamin ni Xin ang kanyang damdamin. Inamin pa niya na itinago niya ang isang kwintas na ibinigay sa kanya ni Lucian noong bata pa sila. Gayunpaman, ibinunyag din ni Xin na matagal na siyang tinanggihan ni Lun. Iginiit nito na ang pagpasok nila sa parehong akademi ay purong pagkakataon lamang at walang kinalaman sa kanya. Ikinuwento ni Xin kay Chen Wei na hindi siya nagsalita noon dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang one-sided love. Kahit matapos siyang tanggihan, hangal pa rin siyang kumapit sa pag-asang baka balang araw magbago si Luan. Ngunit nang makita niyang maingat nitong kinolekta ang bawat winning bottle cap para kay Chen Wei, tuluyan na siyang bumitaw at tinanggap ang katotohanan. Alam na alam ni Xin na hinding-hindi mag-aabala si Luan sa soft drinks kung hindi dahil dito. Sa isa pang pangyayari, nang malaman ni Chong Wen na opisyal ng magkasintahan sina Chen Wei at Lu Jun, labis siyang nadurog na tila nawalan siya ng sigla sa buhay. Si Yu Qian, ang babaeng lihim na may gusto sa kanya, ay balak sana siyang aliwin, ngunit malamig niya itong tinanggihan. Nalulungkot at galit, ibinuhos ni Yu Qian ang lahat ng kanyang frustration kay Cheyenne. Hindi matanggap ang realidad, lihim siyang nagkalat ng chismis sa school forum, sinasabing two-timing si Chen Wei, pinaglalaruan si Chong Wen habang palihim na nakikipag-date kay Lucian. Lumapit pa si Yu Qian kay Xin para bumuo ng alyansa at paghiwalayin ang magkasintahan. Kinabukasan, sa isang school radio interview, ginamit ni Yu Qian ang kanyang papel bilang NC para sadyang ilarawan si Chen Wei bilang two-timing. Binaluktot niya ang mga pang-araw-araw na interaksyon ni Chen Wei sa dalawang lalaki, at ginawa itong malabo at kahina-hinalang kilos. Ang bawat salita ay may layuning sirain ang reputasyon ni Chen. Nang marinig ito ni Lucian, agad siyang nagmadaling pumunta sa radio station. Kasabay nito, mabilis na nagsalita si Chong Wen para linisin ang pangalan ni Chen. Inamin niyang matagal na niya itong gusto. Ngunit ang totoo, matagal na siyang matatag na tinanggihan ni Chen. Pagkatapos magsalita ni Chong Wen, dumating si Lucian at hindi inaasahang inanunsyo sa buong paaralan na pumunta siya roon para humingi ng tawad sa kanya. Natigilan ang lahat sa kanyang sinabi. Ang dahilan? Isang matinding pagtatalo na naganap sa pagitan nila ilang araw ang nakalipas. Noong sandaling iyon, masiglang iminungkahi ni Cheyenne ang paggawa ng isang legal support app para sa mobile phones, ngunit mabilis niyang pinatay ang kanyang sigla sa pagsasabing hindi ito realistic. Ang kanyang saloobin ay nagpapaalala sa kanya ng nakaraan.
Minsan na ring basta-basta binasura ni Lucian ang kanyang mga ideya. Naiinis, sinaway niya siya dahil hinuhusgahan siya nang hindi isinasaalang-alang ang kanyang kakayahan. Ipinaalala rin niya na girlfriend niya siya, hindi isang subordinate na pwedeng utusan. Matapos ang pagtatalong iyon, naghiwalay sila ng masama ang loob. Sa sumunod na Cold War, walang gustong magbigay. Nangako pa sila na kung sino ang unang susuko ay magiging aso. Hindi inaasahan, sa harap ng lahat, sinuway ito ni Lucian at ginaya ang tahol ng aso para makipag-ayos sa kanya. Lubos itong ikinagulat ni Yuchan na nagbabalak sanang samantalahin ang sitwasyon para talunin si Janeway. Ang kanyang plano ay hindi sinasadyang naging entablado para sa kanilang pagkakasundo. Ang sandaling ito ay nagbigay rin ng pagkakataon kay Lucian na opisyal na angkinin ang kanyang posisyon kay Janeway. Kahit si Chong Wen ay hindi maitago ang kanyang pagkasuklam nang silipin niya si Yuchian, na napahiya dahil sa kanyang kabiguan. Lumingon si Yuchian kay Xin, naniniwalang siya ay ipinagkanulo, ngunit mahinahong sumagot si Xian na hindi naman siya kailanman nangakong tutulong kay Yuchian. Bukod dito, kahit hindi siya mapunta kay Lucian, mas pipiliin niyang tanggapin yon kaysa gumamit ng maruruming paraan para agawin siya. Si Xin ang nagpapatunay na siya ang pinakamaayos mag-isip na second female lead sa kwento. Sa kabaligtaran, si Yuchian ay matigas ang ulo at patuloy na tinahak ang isang dead-end na landas, tumangging umatras nang malaman niyang ang legal support project ni Chain ay agarang nangangailangan ng collaborators. Palihim niyang ibinenta ang contact information nito sa isang scammer. Ang scammer ay gumamit ng palusot na pipirma ng kontrata upang akitin si Cheyenne Wei papunta sa isang hotel. Nang malaman ito ni Lucian, labis siyang nag-alala. Agad siyang nagmadaling hanapin siya. Sa kanyang ikinagulat, pagdating niya roon, nakagapos na ng babae ang scammer. Ang pusong magulo niya ay sa wakas kumalma. Ngunit may natitirang takot pa rin sa kanyang loob. Balisa niyang tinanong kung ano ang gagawin niya kung may kasabwat ang scammer. Tinanong din niya kung naisip ba niya ang kanyang pag-aalala at kung bakit hindi siya ipinaalam. Kalmadong sumagot ang babae na tiwala siyang kaya niyang harapin yon. Sa kabila ng kanyang pagiging matatag, nang makita niya ang natitirang takot sa mga mata nito, marahan niya itong inalo. Kalaunan, nalaman ni Cheyenne Wei na ang lahat ng gulo ay dulot ng mga pakana ni Yuchian. Ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, nilapitan niya si Yuchian sa klase para sa isang tapat na pag-uusap. Mahinahon niyang tinanong kung sulit bang isuko ang kabutihan at dignidad para sa isang taong hindi naman siya gusto. Hindi ito pinansin ni Yuchian at inakala niyang nagyayabang lamang siya tungkol sa kanyang tagumpay. Mas lalo lamang nitong pinasigla ang kanyang pananabik. Ipinahayag niya na patuloy niyang haharapin si Cheyenne sa hinaharap. Iiling-iling na lamang si Chain Wei at pinayuhan siyang mag-isip ng mas maayos. Binalaan niya na kapag tunay na siyang nalugi, wala nang maaawa sa kanya. Matapos ang napakaraming pagsubok, hinarap ni Chain Wei ang isang hindi pa niya naranasang matinding kahihiyan. Ang kanyang unang pagbisita sa pamilya ng kanyang boyfriend. Habang nagpapahinga sila sa sofa, nagreklamo siya na nagugutom siya. Dahan-dahang naglakad si Lucian papunta sa bintana at hinila ang kurtina. Matapang niyang sinabi na walang pagkain, ngunit kaya niyang pitasin ang buwan para kainin niya. Natawa si Shane Wei, iniisip kung anong makalumang pambobola na naman ang ginagawa nito. Pagkatapos, sinabi niyang ipikit niya ang kanyang mga mata. Tahimik niyang kinuha ang isang bilog na pastre mula sa drawer at kunwari iseryoso niyang sinabi na iyon ang buwan na kakapitas lang niya para sa kanya. Agad siyang natawa sa kanyang humor at charm, at ang sandali sa pagitan nila ay puno ng init at lambing. Habang sila ay lubusang nilulunod ng komportableng atmosfera, at hindi na mapigilan ang kanilang pagnanais na magkalapit. Biglang bumukas ang pinto. Hindi inaasahang nakauwi ang mga magulang ni Lucian. Bumukas ang mga ilaw sa sala at natigilan sila sa awkward na eksenang nasa harapan nila. Mabilis na bumawi si Lucian ng composure. Tinanong niya kung bakit sila umuwi nang hindi tumatawag at matalinong ipinaliwanag na sila ay seryosong nag-uusap tungkol sa mga isyu ng judicial interrogation. Si Cheyenne Wei ay nakatayo lamang doon. Lubos na nahihiya at walang magawa. Nakakagulat na natiling kalmado at maunawain ang ina ni Lucian. Lumapit siya, iniabot kay Chui ang isang bungkos ng ekstrang susi at sinabing malugod siyang tinatanggap anumang oras.
Bago pa makasagot si Chain, masigla niyang tinanong kung may espesyal bang hiling si Chain para sa hinaharap ng kanilang mga anak. Ang hindi inaasahang tanong ay nagpatigil kay Chain Wei. Dahil sa reflex, sinabi niyang ang hiling lamang niya ay maging malusog ang kanilang magiging mga anak at huwag malagas ang buhok. Ang inosente niyang sagot ay ikinatuwa ng ina ni Lucian, na nagsabing napakaganda nito dahil kahit papaano ay may magpapatuloy ng medical profession. Ngunit ito ay nagpasimula ng isang debate sa pagitan ng mga magulang ni Lucian. Ang kanyang ina ay doktor at ang kanyang ama ay hukom, parehong gustong sundan ng kanilang mga apo ang kanilang yapak. Habang pinapanood ito, hindi nainis si Shani. Sa halip, nakita niyang nakakatuwa ang pamilya ni Lucian. Nang uminit ang diskusyon, natakot si Lucian na masira ang sandali. Mabilis siyang nag-imbento ng isang magalang na dahilan upang yayain ang kanyang mga magulang na umalis muna. Maunawain at considerate, binigyan nila ang magkasintahan ng makahulugang kindat at banayad na paalala na maging kampante. Pagsara pa lamang ng pinto, agad na inalis ni Lucian ang kanyang formal na anyo. Hinila niya ang babae sa kanyang mga bisig at diretsong binuhat papasok sa kwarto, pabirong sinabing haharapin niya ang kaparusahan sa pagpapagalit sa kanya. Nagpanik si Chinwei at sinubukang humanap ng palusot para makatakas. Sinisi niya ang masamang panahon at sinabing maghintay na lamang sila ng susunod na tag-ulan. Ironically, perpektong pumasok sa plano ni Lucian ang kanyang mga salita. Tutal, kalagitnaan iyon ng rainy season. Sinunggaban niya ang pagkakataon at pabirong tinanong kung napansin ba niya kung gaano kabigat ang ulan ngayong taon. Pagkatapos ay mag-isa siyang pumasok sa kwarto. Habang pinapanood ang kanyang likod, nagwala ang imahinasyon ng babae sa kung ano-anong senaryo, at pabulong niyang sinabi sa sarili, okay lang, kaya ko ito. Pagkatapos ng lahat, may ipinangako siya sa kanya. Habang nalulunod sa kanyang mga iniisip, bigla siyang nagulat nang makita itong nakatayo mismo sa likuran niya. Tinanong siya kung ano ang binubulong niya, at ipinaliwanag na pumasok lamang siya para kumuha ng payong. Nabunyag ang kanyang maliliit na guilty thoughts, dahilan upang siya ay mapahiya at mainis sa panunukso. Matapos ang insidenteng iyon, mabilis na umusad ang kanilang relasyon. Naniniwala silang ang kanilang kaligayahan ay magtatagal magpakailanman. Hindi inaasahan, nagbago ang lahat dahil sa isang notebook. Isang araw, aksidenteng nabuksan ni Lucon ang diary ni Chain. Nakita niya ang mga pahinang puno ng mga pang-araw-araw na bagay, ngunit ni minsan ay hindi nabanggit ang kanyang pangalan. Naalala ang lahat ng ginawa niya para sa kanya, nakaramdam siya ng lungkot at pagkadismaya. Ang paliwanag niya kalaunan ay lalo pang nagpalalim ng sakit. Sinabi niya na ang hindi pagsulat tungkol sa kanya ay hindi dahil hindi niya ito napapansin, kundi dahil ang presensya nito ay isang unpredictable variable sa kanyang maingat na planadong buhay. Nang marinig ito, tila napunit ang kanyang puso. Tumalikod siya at umalis, tumangging bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag pa. Pinanood ni Chain ang kanyang figurang unti-unting nawawala, habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Ang hindi niya alam, kahit na ang pagkikita nila ay isang hindi inaasahang aksidente, ito rin ang pinakamahalagang sorpresa na kanyang pinahalagahan. Ayaw niyang isuko ang kanilang pag-ibig, pinunasan niya ang kanyang luha, at tumakbo patungo sa elevator upang habulin siya. Habang pumapasok si Lucon sa elevator at pinindot ang buton para sa kanyang floor, isang hindi inaasahang malfunction ang nangyari. Sa sandaling iyon, tumingin siya pababa at nakita niyang muling gumalaw ang sing-sing sa kanyang kamay. Sa kanyang pagkalito, hindi napansin ni Jane Wei kung sino ang nasa harapan niya at pabigla siyang sumugsob sa isang mahigpit na yakap, inakalang si Lucian iyon. Ironically, dumating si Lucian sa tamang oras upang masaksihan ang mapagmahal na eksenang iyon. Napatong ang mga hindi pagkakaunawaan at tahimik siyang umalis sa sakit. Nang matauhan si Chain, saka lamang niya napagtantong sa gulat na ang taong niyakap niya ay si Chong Wen. Mabilis niya itong itinulak palayo at pasuray-suray na lumabas ng hospital room. Nang malinaw na niyang makita ang paligid, napilitan siyang harapin ang malupit na katotohanan. Bumalik siya sa taong 2022. Masakit na nagtanong si Tiani kung nawala na ba kahit ang karapatan niyang sabihin na mahal niya si Lucian. Sa realidad na ito, isa pa rin siyang babaeng hindi pa pumapasa sa judicial certification. Hirap siya sa trabaho at buhay, at ang lahat ng matatamis na sandaling naranasan niya ay tila isang mahabang panaginip habang siya ay nasa koma.
Ipinaliwanag ng doktor na habang siya ay walang malay, madalas ikinukwento ng kanyang pamilya ang mga lumang alaala upang pasiglahin ang kanyang paggaling. Mabilis na binuksan ni Chane ang care notebook na nasa tabi ng kanyang kama. Laking gulat niya nang makita ang tala na nagsasabing palagi siyang dinadalaw ni Lucian gabi-gabi. Upang makumpirma kung ang lahat ng kanyang naranasan sa panaginip ay totoo, palihim siyang pumasok sa opisina ni Lucen, umaasang makahanap ng bakas mula sa nakaraan. At totoo nga, sa isang kabinet sa likuran, aksidente niyang natagpuan ang isang pamilyar na wish jar na kapareho ng nasa dormitory. Ngunit nang buksan niya ito, laking gulat ni Janway nang makitang blanko ang papel sa loob. Habang nakatayo siya roon, nalilito at nawawala sa isip, bigla niyang itinulak ang pinto at naputol ang kanyang pag-isip. Wala nang atrasan, tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at diretsong tinanong kung noong siya ay walang malay, umupo ba ito sa tabi niya at ikinuwento ang maraming college stories na hindi niya alam. Ngunit tumanggi si Lucian na aminin yon. Malamig niyang ipinaliwanag na binalaan siya ng doktor na maaaring maging ganoon siya. Kaya tuwing wala siyang duty, nagbabasa lamang siya ng mga case file o dokumento sa tabi niya. Ngunit sa sandaling umalis siya, palihim niyang inilabas ang nakatagong papel at binasa ito. Nang makita ang mga salitang nakasulat doon, bumalik ang masasakit na alaala. Naalala niya ang eksenang yakap-yakap niya si Chong Wen sa ospital. Sa huli, tahimik niyang tiniklop ang kanyang lihim na damdamin sa isang paper crane at ibinalik ito sa garapon. Natatakot siyang kapag inihayag niya ang kanyang tunay na nararamdaman, magiging isang panig lamang itong abala para sa kanya. Kinabukasan, muling nagkita sina Lucian at Chong Wen sa negotiation table. Bilang kinatawa ng Molise, umaasa si Chong Wen na makamit ang pagkakasundo sa client company ni Luin. Ngunit nanatiling matatag si Lucian at walang balak umatras. Ang atmosfera sa meeting room ay naging tensyonado tulad ng isang mahigpit na nakahilang tali. Nang makita niyang hindi niya kayang maimpluwensyahan ang kanyang kalaban sa usaping legal, binago ni Chong Wen ang paksa. Provocatively niyang binanggit si Chyanwei, sinasabing matapos ang mga naging problema niya kamakailan, tiyak na naging abala si Lucian. Sa ngalan niya, nag-alok si Chong Wen ng pasasalamat sa tulong ni Lucian. Agad na sumagot si Lucian ng matalim, tinatanong kung sino siya upang magsalita para kay Chui. Ayaw magpatinag, sinadyang igiit ni Chong Wen ang kanyang posisyon. Iginiit niyang siya ang boyfriend ni Chyanwei. Kahit nagduda si Lucian na babalik pa siya sa isang lalaking hindi tapat, nanatiling kumpiyansa si Chong Wen. Naniniwala siyang ang malalim nilang pinagsamahan sa loob ng maraming taon ay hindi masisira ng isang maliit na insidente. Ngunit nagkakamali si Chong Wen. Ang kasalukuyang Chyanwei ay hindi na ang mahina at dating siya. Matapos bumalik ng 15 taon sa kanyang nakaraan, lubos na niyang nauunawaan ang kanyang sarili. Alam niya na ang kailangan niya ngayon ay ibang-iba na kay Chong Wen. Matatag niyang piniling makipaghiwalay. Matapos ayusin ang nakaraan, sinimula ni Chyanwei ang isang matapang na panliligaw kay Lusun. Ang determinadong batang assistant na dati niyang sarili ay nagbalik, mas malakas kaysa dati. Hindi pinapansin ang mga banayad na pagtanggi ni Lukun, diretsahan siyang pumasok sa kanyang bahay. Sa sandaling pumasok siya sa silid, natigilan si Chyanwei nang makita niyang eksaktong katulad ito ng nasa kanyang panaginip. Dahil sa kuryosidad, gusto niyang tingnan kung naroon pa ang asong minsan niyang ibinigay sa kanya. Ngunit mahigpit siyang pinigilan nitong maglibot sa bahay. Dahil dito, napilitan siyang ipagpaliban ang kanyang plano na magtapat ng damdamin hanggang sa masuri niya ang tunay na intensyon ni Lucian. Hindi inaasahang dumating si Shin, isang kaibigang minsang lihim na nagmahal sa kanya. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng pagdududa at pag-aalala kay Chui. Natatakot siyang baka may nararamdaman pa rin si Shin kay Lucian. Sa totoo lang, ang pagbisita ni Zin ay upang imbitahan siya bilang legal advisor ng kanyang kumpanya. Dahil sa nararamdaman ni Chui, magalang na tumanggi si Lucian, nagsinungaling na puno na ang kanyang schedule ngayong taon. Nakikinig sa labas ng pinto si Chane at narinig ang buong usapan. Mabilis na naramdaman ni Zin ang sitwasyon at diretsong tinanong kung tumatanggi siya dahil natatakot siyang magka-misunderstanding. Tiniyak niya na matagal nang tapos ang nakaraan at tuluyan na niya itong binitiwan. Lumalabas na plano ni Zin na mag-invest sa isang pelikula at nais niya si Lukun upang tumulong sa pagsusuri ng mga posibleng legal risks.
Kinabukasan, habang papunta silang dalawa sa film crew para sa site visit, iginiit ni Chain Wei na sumama. Sa lugar, nalaman nilang 2 access pass lamang ang available at 2 tao lang ang pinapayagang pumasok. Sa pagmamadali, iniwan ni Lucian ang kanyang sa gate at mabilis na nagsulat ng note na nagsasabing, assistant ni Lucian, at idinikit ito sa likod ni Chayan bilang pansamantalang pass. Sa set, malinaw na hindi nasiyahan si Zin sa hindi kapanipaniwalang performance ng aktor sa courtroom scene. Iminungkahi niya na si Lucian mismo ang magdemo dahil sa kanyang karanasan. Hindi pa doon nagtapos, matapang niyang iminungkahi na magdagdag ng kissing scene kasama ang female lead. Nagboluntaryo si Zin na siya mismo ang gumanap sa eksena kasama niya. Nang makita ni Chain Wei na lumalala ang sitwasyon, agad siyang sumugod upang pigilan ito. Litong-lito, iminungkahi niyang gawing yakap na lamang ang kissing scene. Hindi inaasahan, nabasa ni Zin ang selos ni Chain at hiniling na sina Chain Wei at Lochon ang mag-model ng hug scene. Ang awkward na sitwasyong ito ay nag-iwan kay Chain ng hiya at pagsisisi. Sinunggaban ni Lucian ang sandali ng kanilang pagiging magkalapit at marahang tinanong kung ano ba talaga ang gusto niya. Tapat niyang inamin na ayaw na niyang maging karibal niya. Gusto niyang maging kasintahan niya. Matapos ang trabaho, inihatid niya siya pauwi. Ngunit napansin ni Chani na hindi lamang nanatili si Shin sa kotse, iginiit pa nitong sumama sa bahay ni Lucian upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng plano. Agad nakaramdam ng pagkainis si Chen. Gusto rin niyang sumama upang magbantay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, umandar na ang kotse ni Lucian. Nadismaya, aksidenteng nadaplis ng kanyang kamay ang isang folder sa kanyang bag. Bigla siyang naliwanagan, napagtantong may lehitimong dahilan na siya upang bumalik at hanapin si Lucon. Inalo niya ang sarili na wala siyang masamang intensyon. Nagbabalik lamang siya ng nakalimutang financial report. Samantala, sina Lucian at Zin ay sinusuri ang plano at napansin nilang nawawala ang mahalagang folder, eksaktong nasa kay Chani. Bigla niyang narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Sa kanyang gulat, walang kahirap-hirap na binuksan ni Chain ang pinto gamit ang code na naaalala niya mula sa kanyang panaginip. Hindi lamang iyon, alam niya rin ang eksaktong ayos ng mga gamit sa silid. Kahit nang magtimpla ng tsaa si Zin, kayang ituro ni Chain kung saan eksakto naroon ang lahat. Nang tanungin ni Lucian kung paano niya kabisado ang kanyang bahay, misteryosong sumagot si Chain na lihim siyang naglagay ng kamera sa kanyang puso na may bitak. Bakit hindi niya gagawin? Matapos ang trabaho, napansin ni Chain Wei ang mga pet supply sa paligid ng bahay at may kuryosidad na tinanong si Lucian kung may alaga ba siyang aso, habang naaalala ang eksena noong araw na nakatanggap siya ng bulaklak mula sa ibang tao. Awkward niyang iginiit na para sa kanya mismo ang pagkain. Habang hirap si Lucian sa kanyang mga tanong, may hindi inaasahang nangyari. Habang nagtitimpla ng tsaa, aksidenteng natapon ni Zin ang kumukulong tubig at napaso ang kanyang kamay, nabasa ang kanyang pantalon. Agad naghanap ng tuwalya si Chani habang marahang tinanggal ni Lucian ang kanyang jacket upang takpan si Zian. Habang pinapanood ito, nakaramdam si Chani ng matalim na kirot sa kanyang dibdib. Sa kanyang panaginip, ang jacket na yon ay paulit-ulit na napunta sa kanyang mga balikat, dahilan upang maniwala siyang ang init na yon ay para lamang sa kanya. Biglang naalala ni Chain na maaaring may gamot sa drawer ng study at nagmadali siyang kunin ito para kay Zin. Hindi inaasahan, mariin siyang pinagalitan ni Lucian, iginiit na walang anumang gamot sa study. Nawalan ng pagpipigil at puno ng frustrasyon, inilabas ni Chain ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Binanggit pa niya ang mga shuttle rides at mga benepisyong natanggap niya, ngunit itinanggi ni Lucian ang lahat at malamig siyang pinaalis. Bago umalis, masakit na tinanong ni Chain kung ang lahat ng magagandang nangyari sa kanyang buhay kamakailan ay wala talagang kinalaman sa kanya. Pagkaalis niya, napagtanto ni Zien na ang mahigpit na pagtanggi ni Lucian ay may itinatagong lihim sa study. Binuksan niya ang pinto at may maliit na asong biglang tumakbo palabas. Ang mismong asong ibinigay ni Chain Wei sa kanya noon. Sa kabila ng matindi niyang allergy sa balahibo ng aso, palihim niya itong inaalagaan. Tahimik nitong ibinunyag ang lalim ng kanyang pagmamahal kay Chen Wei. Nang makita ito, agad pinayuhan ni Zien si Lucan na masyado na silang maraming beses nagkakaligtaan ni Chen Wei. Kapag patuloy siyang mag-aalinlangan hanggang sa maubos ang tadhana, baka wala ng pagkakataon. Samantala, nakaupo si Chayan sa bus, nilalamon ng lungkot.
Nang may tumawag na driver na nag-aalok na ihatid siya pauwi, napagtanto niyang si Chong Wen ang nag-hire nito. Lubos nitong yumanig ang kanyang tiwala. Nagsimula siyang magduda kung tunay nga bang mahal siya ni Lucian, iniisip kung ang lahat ng magagandang sandali ay mga pagkakataon lamang ng kanyang one-sided imagination. Hindi niya alam, tahimik na sinusundan ni Lucian ang bus gamit ang kanyang sasakyan. Nang makita ni Chain ang pamilyar na headlights na sumusunod sa buong ruta at lumingon siya, nakilala niya ito. Lalong lumalim ang kanyang kalungkutan. Pakiramdam niya ay naglaho na ang lahat ng ganda ng kanyang panaginip sa malupit na realidad. Sa galit, pinilas niya ang papel na minsang idinikit sa kanyang likod at inihagis ito patungo sa kanyang sasakyan, saka mabilis na umuwi. Pinulot ni Luko ng papel, gusot ang kanyang puso habang binabasa ang mga salita. Sa kanyang isipan, hindi na niya mapigilan ang sarili. Tumakbo siya sa ulan, kumakatok sa kanyang pinto, sumisigaw ng kanyang pangalan, hinahayaang basain siya ng ulan at hugasan ang lahat ng pag-aalinlangan. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na amining 10 taon na niya itong gusto. Ngunit sa realidad, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Hindi siya mahal ng babae. Hindi pa siya kailanman ginisyan ng ganoon. Sa pagbuhos ng kanyang mga iniisip, inamin ni Lukon na ang puwang sa kanyang puso ay palaging siya. Ngunit ang lahat ng ito ay nananatili lamang sa kanyang duwag na imahinasyon. Sa totoong buhay, kulang pa rin siya ng tapang para magsalita. Kahit ang mensaheng balak niyang ipadala, ang pag-amin ng kanyang damdamin ay binura. Sa huli, mensahe lamang ang ipinadala niya, pinaalalahanan siyang magpahinga ng maaga. Nang mabasa ito, napaisip si Chain kung may sandali bang tunay siyang nagustuhan ni Lucian, sa kabila ng lalim ng kanilang pagkakaintindihan. Hawak ang singsing sa kanyang kamay, tahimik niyang inasam na sana ay ibalik siya nito sa mundo ng panaginip kung saan mahal na mahal siya ni Lucian. Kinabukasan, nang hindi pumasok si Chain, nagsimulang mag-alala si Lucian na baka mag-resign siya. Sakto namang pumasok ang department head na si Tao at iniulat na humiling si Chain ng leave. Binanggit din niya na may isa pang abogado na kamakailan ay sinusubukang akitin siya. Pinayuhan ni Tao si Lucian na kung hindi siya aamin agad, maaari niyang mawala ang lahat. Pilit nagpakalma si Lucian, kumpiyansang kusa siyang lalapit kung maghihintay siya. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya mapakali, pakiramdam niya ay nakaupo siya sa ibabaw ng apoy. Tahimik niyang tinanong ang sarili kung bakit pati pag-ibig ay kailangang maging napakahirap. Habang nagpapa-follow up si Chani sa ospital, unti-unti siyang nakatulog at nanaginip. Sa panaginip, sinadya siyang asarin ni Zin. Dahil sa kaba, bigla niyang nasabi ang kanyang nararamdaman para kay Lucian, idineklara na gusto niya ito, sa panaginip man o sa realidad. Sa panaginip, tuwang-tuwa si Lucian at matapang siyang hinalikan. Pagkagising ni Chain Wei, nagpasya siyang pilitin si Lucian na umamin ng kanyang damdamin. Sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang sarili niyang paraan para harapin siya. Ang aroganting boss ay lihim na nagmahal sa kanyang batang assistant sa loob ng 15 taon. Ngunit naniniwala pa rin siya na ang kanyang charm, hindi ang panliligaw, ang mahalaga. Gayunpaman, nang marinig ni Lucian na magpapa-check up si Chain, palihim siyang pumunta sa ospital upang sunduin siya. Habang sinusunod pa rin ang mga gawi mula sa kanilang university days, kinabahan siya at paulit-ulit na nag-ensayo ng sasabihin sa kanyang isip bago siya harapin. Nang makita siya ni Chain Wei at tanungin kung bakit siya naroon, nautal siyang nagsabing naglalakad-lakad lamang siya sa paligid at napadpad doon. Ang kanyang awkward na anyo ay nagpaakala sa dumaraang nurse na malubha siyang may sakit. Habang naghihintay, hindi niya namalayang inilabas niya ang kanyang cellphone at ginamit itong salamin upang ayusin ang kanyang buhok. Habang abala sa paghanga sa sarili niyang kagwapuhan, hindi niya napansin si Chani na biglang lumitaw sa frame. Agad bumalik ang malamig niyang ekspresyon at sinimulan niyang basahin ang inihandang linya. Nag-imbento siya ng kwento, sinasabing inimbitahan siya ni Shin na magkita sa cave ngayong linggo para sa trabaho. Gaya ng inaasahan, binago ni Chani Wei ang kanyang estratehiya. Malamig niyang binati sila ng panghabang buhay na kaligayahan at sinabing may iba pa siyang asikasuhin. Sa huli, idinagdag niya na simula ngayon, magbi-blind date siya tuwing lunch break. Nagpanik si Lucian at nautal na nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Shane Wei na nasa edad na siya para magpakasal. May listahan na ang kanyang ina ng mga talented na binata. Sayang naman kung hindi gagamitin ang available na resource.
Pilit na natiling kalmado si Lucian, ngunit sa sandaling tumalikod si Chain, tuluyan siyang nataranta. Kinabukasan, pumasok si Chain sa opisina na suot ang isang nakakasilaw na pulang damit. Ang kanyang nagniningning na ganda ay agad nakaagaw ng atensyon ng lahat ng lalaking katrabaho. Awkward na pinuri siya ni Lucian, sinabing bihira niya siyang makitang magbihis ng ganoon. Mukha siyang napakaganda. Dahil sa pag-aalala na baka makaakit ng iba ang alindog ni Chain, sinundan siya ni Lucian nang malapitan sa oras ng tanghalian. Sinubukan niya itong hikayating magsuot ng jacket bilang pantakip. Sinunggaban ni Chani ang pagkakataon at humiling ng salary raise na 4,000 yuan pagkatapos ng buwis. Ang kanyang blind date journey ay naging parehong magical at absurd. Nakatagpo siya ng isang flashy na mayamang lalaki na walang tigil sa pagyayabang ng kanyang yaman. Mayroon ding matatandang lalaki na sapat na ang edad para maging ama niya. Pinanood ni Lukon ang lahat mula sa malayo, sabay na natatawa at nababalisa. Upang sirain ang blind date, kinontak ni Lukon ang ina ni Chayanwei at hiniling na makasali sa group chat. Pagpasok niya, sinadya niyang magpadala ng mga ambiguous na mensahe upang magmukhang magkasintahan talaga sila ni Chayanwei. Ipinahiwatig niyang pawang palabas lamang ang mga blind date dahil nagtatampo si Chayan. Ang hakbang na ito ay nagpagalit kay Chayan. Galit siyang pumasok sa kanyang opisina upang kumprontahin siya. Mariin niyang tinanong kung bakit siya sumali sa group chat para manggulo. Bilang sagot sa kanyang galit, sinabi lamang niya na sumali siya upang magkaroon ng tsansa sa blind date. Lalong nainis si Chayan sa sagot na ito. Tumalikod siya at sumigaw na dapat siyang agad na alisin sa chat. Ang hindi niya alam, nauna nang in-add ni Lucian bilang friends ang mga potential candidates mula sa group upang babalaan sila. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Chani ang kanyang blind date journey. Sa pagkakataong ito, ang kadate niya ay isang napaka-weird na lalaki. Pagkikita pa lamang nila, naglabas na ito ng detalyadong chart. Pinapunan niya sa babae ang sari-saring basic information at seryosong sinabi na ang kasal ay panghabang buhay, kaya kailangang lubusang kilalanin ang partner. Habang nag-iisip si Chayanwei kung paano haharapin ang sitwasyon, biglang lumitaw si Lon na parang isang tagapagligtas. Sa ilang matatalim na pangungusap, sinagot niya ang lahat ng tricky na tanong ng lalaki. Mukhang matatakot ito sa presensya ni Losh. Hindi inaasahan, nagsimulang mag-usap ang dalawang lalaki at nagkasundo pa. Habang walang magawa si Lucin, biglang lumapit si Chong Wen na may hawak na bukwet na sumisimbolo ng eternal love. Nang makita ni Lucian si Chong Wen, agad niyang nawala ang kanyang karaniwang kalmado. Ang paulit-ulit na panonood kay Chui na nagbi-blind date ay naging torturous, pinipilit niyang pigilan ang kanyang damdamin. Ngayon, bumulwak ang takot na baka mawala siya. Matapang na humakbang si Lucian pasulong upang harangan si Chain. Sa harap ng lahat, seryoso niyang inamin ang kanyang pagkatalo. Alam ni Lucian na ang nais marinig ni Chui ay hindi isang paghingi ng tawad, kundi ang tatlong salitang, mahal kita. Kalaunan, nagpadala si Lucian ng isang pabirong mensahe. Hindi inaasahan, nakakonekta ang cellphone ni Chayanwei sa malaking screen ng meeting room. Sa kabilang panig, balisang naghihintay si Lucian sa kanyang opisina ng sagot nang biglang may pumasok na video call request. Lumitaw sa screen ang department head na si Tao at inanunsyo na lumabas si Chayanwei upang maghanap ng mga dokumento. Masaya niyang sinabi na ang recent chat ni Lucian ay nagpapakita ng maturity na may bahid ng kalmadong humor. Pagkatapos, masigla niyang sinabi sa team na hindi na nila kailangang mag-overtime sa gabing iyon. Maaga silang uwi upang magdiwang sa bagong bahay ni Lucian. Sumabog sa hiyawan ang opisina. Matapos opisyal na kumpirmahin ang kanilang relasyon, pansamantalang lumipat si Chain sa bahay ni Lucian. Ito ang naging simula ng isang mainit at matamis na panahon ng kanilang pagsasama. Upang patunayan ang kanyang ganap na katapatan, inilabas ni Lucian ang lahat ng kanyang bank cards at inilapag ang mga ito sa harap ni Chayani. Sinabi niyang kinakatawan ng mga ito ang lahat ng kanyang yaman. Kapansin-pansin, ang iyan ng bawat card ay nakaset gamit ang kanyang university student e-number. Habang masaya silang nag-uusap, biglang dumating ang mga magulang ni Lucian nang walang babala. Ang hindi inaasahang pagdating ay nagulat kay John Wei. Balisa, mabilis siyang tumakbo papasok ng dressing room at hindi man lang naglakas loob huminga ng malakas. Agad hinikayat ng ina ni Lucian ang anak na ilabas ang kanyang summer clothes upang maipak ang mga winter ones.
Mabilis mag-isip si Lucian. Ngumiti siya, inanyayahan ang kanyang ina sa sala para uminom, at palihim na ipinahiwatig na huwag muna silang gumalaw. Siya na ang bahala sa maliliit na gawain. Sinamantala niya ang sandaling hindi nakatingin ang kanyang mga magulang at tahimik na pumasok sa dressing room upang aliwin si Cheyenne. Hindi inaasahan, nahuli siya ng kanyang ama. Lumalabas na napansin ng ama ni Lucian ang isang kakaibang pink toothbrush sa banyo. Sa sunod-sunod na pagtatanong ng kanyang ama, nautal si Lucon. Naging kahina-hinala rin ito sa kanyang ina. Dahil sa matalas na sixth sense ng isang babae, mariing binuksan ng ina ni Lucon ang pinto ng dressing room. Wala nang mapagtataguan si Cheyenne Wei. Hindi na kayang itanggi, ipinakilala ni Luke si Cheyenne sa kanyang mga magulang bilang kanyang girlfriend. Taliwas sa mga alalahanin ni Chui, agad na sumilay ang tuwa sa mga mata ng kanyang mga magulang. Buong puso nilang sinuportahan ang kanilang relasyon. Matapos ang ilang mainit at kaswal na usapan, umalis ang mga magulang at ibinalik ang pribadong espasyo ng magkasintahan. Kalaunan, habang nag-iisip si Cheyenne, naramdaman niyang may kakaiba. Naisip niya kung bakit dumating ang kanyang mga magulang eksakto sa oras na lumipat siya. Lumalabas na lahat ay inayos ni Luciu, nasabik na ipakilala siya sa kanyang pamilya. Medyo nakaramdam ng pagkakulong si Chani at pabirong sinabi na hindi pa siya nito binibisita sa kanilang bahay. Binalaan niya siyang mag-ingat, ipinahiwatig na maaari siyang maglaro ng trick sa kanya sa hinaharap. Hindi inaasahan, hindi man lang nag-alala si Lon. Kumpiyansa niyang isiniwalat na habang walang malay si Cheyenne Wei, nakapagtatag na siya ng malapit na relasyon sa kanyang ina. Kalaunan, inanyayahan ni Lucon si Cheyenne Wei na sumakay sa Ferris wheel upang panoorin ang pagbagsak ng nyebe. Sa romantikong tagpo, hinamon niya siyang saluhin ang isang snowflake nang hindi ito natutunaw sa kanyang kamay. Pagkatapos, inilahad niya ang kanyang maalalahaning likha, isang peres ng mainit na hand-knitted gloves. Eksakto tulad sa kanyang panaginip. Sabik niyang isinuot ang mga ito, ngunit agad niyang napansin na may laman sa loob. Nang magtanong siya ng may gulat kung ano iyon, umiti siya at sinabing siya na mismo ang tumuklas. Isa pala itong proposal. Kusang dumulas ang singsing sa kanyang daliri. Sa wakas, opisyal siyang nag-propose sa Ferris wheel, simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Matapos ang 15 taon ng mga napalampas na pagkakataon at hindi mabilang na pagsubok, sa wakas ay niyakap nila ang sandaling ito ng ganap na kaligayahan. Ngunit hindi nagtagal ang magandang eksena. Sa isang follow-up visit at Braintree, nagsimulang makaramdam si Cheyenne Wei ng mga masamang palatandaan. Ang mga kakaibang panaginip ay bumaba sa kanya na parang makapal na itim na ulap, pinupuno siya ng pangamba. Natakot siyang baka magtapos ng trahedya ang kanyang relasyon kay Lucian, tulad ng nakita niya sa panaginip sa banyo. Lalong pinatibay nito ang kanyang desisyon na huwag ipaalam ang kanyang kakayahang makita ang hinaharap. Natatakot siyang mailagay ito sa panganib. Nagsimulang magkatotoo ang kanyang mga takot kinabukasan nang makatanggap siya ng tawag mula sa kalabang kumpanya na Lanhei. Humiling sila ng isang meeting kay Luciu sa mismong lugar kung saan naganap ang malagim na aksidente sa kotse sa kanyang panaginip. Gaano man katalinong tumanggi si Cheyenne Wei, iginiit ng kalaban na doon maganap ang meeting. Nagbanta pa silang kokontakin mismo si Lucon kung hindi siya papayag. Wala nang ibang pagpipilian, nagkunwari si Cheyenne na pumayag. Nagpasya siyang kung hindi niya sila makumbinse na baguhin ang plano, isusugal niya ang lahat upang protektahan siya. Pag-uwi, palihim siyang nag-set up ng recording device upang mag-iwan ng huling mensahe. Sa harap ng kamera, maingat niyang ikinuwento ang buong panaginip at ipinaliwanag kung bakit niya kailangang itago ang kanyang kakayahan. Ipinakita rin niya ang mga protective items na inihanda niya at tiniyak sa kanya na huwag mag-alala. Ang bawat kilos ay parang isang masakit na pamamaalam. Noon pa man, nangako sina Cheyenne at Lucon na magpapakasal kapag dumating ang susunod na snowfall, ngunit sa kanilang lungsod, ilang taon nang walang nyebe. Nagrereklamo si Lucon na parang sinadya niyang gawing hamon ang pangakong iyon. Hindi inaasahan, biglang inanunsyo ng car radio ang weather forecast na nagsasabing magkakaroon ng snow. Tuwang-tuwa si Lucian sa balita. Tahimik niyang sinimulan ang pagpaplano ng isa pang surprise proposal na puno ng excitement at anticipation. Inanyayahan niya siya sa isang espesyal na lugar. In-edit din niya ang isang video na nagdodokumento ng kanilang love journey, umaasang mabibigyan siya ng pinakaromantikong alaala.
Ngunit nang mag-play ang video, hindi mga romantic memories ang lumabas, kundi ang farewell message na lihim niyang ni-record. Samantala, si Cheyenne, suot ang kumpletong protective gear, ay balisang naghihintay sa nakatakdang intersection mula sa kanyang panaginip. At tama nga. Isang mabilis na kotse ang dumiretso sa kanya gaya ng kanyang nakita. Dahil sa maingat niyang paghahanda, mabilis siyang kumilos at umiwas sa unang impact. Ngunit tila determinado ang driver na patayin siya. Hindi ito huminto at agad pang bumilis, muling dumiretso sa kanya. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang sumugod ang kotse ni Lucian na parang palaso. Sa kanyang isip, iisa lamang ang laman. Kahit bukas ay katapusan na ng mundo, gusto lamang niyang makasama siya. Walang pag-aalinlangan, sinalpok niya ang paparating na kotse, ginamit ang sarili niyang sasakyan bilang kalasag upang protektahan siya sa likuran. Ang banggaan ay napakalubha, at ang harap ng kanyang kotse ay lubhang nawasak. Nakatayo si Cheyenne sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Inakala niyang kaya niyang baguhin ang trahedyang wakas ng kanyang panaginip. Ngunit mas malupit ang realidad. Malubhang nasugatan si Lucian habang pinoprotektahan siya. Naipit sa wreckage, mahina niyang sinubukang pigilan siya, binabalaan na masasaktan siya kung huhugutin siya. Sinabi niyang hintayin ang rescue vehicle. Nang matapos ang lahat, natanggap ng conglomerate chairman ng Lanhey na may napakaraming krimen ang nararapat na parusa. 15 taon sa bilangguan. Matapos humupa ang bagyo, unti-unting bumalik sa payapang rutina ang buhay ni Lucian at Chue. Hindi nagtagal, natuloy rin ang matagal ng inaabangang kasal ayon sa plano. Hindi mapakali ang groom na si Lukon, sabik na makita ang kanyang magandang bride. Tinukso siya ng mga bisita, sinasabing hindi naman tatakbo ang kanyang asawa, kaya walang dapat ipag-alala. Hindi inaasahan, ilang pabirong salita mula sa isang malapit na kaibigan ang nagdulot ng matinding kaba kay Cheyenne, kaya naisip niyang tumakbo palayo. Nang purihin ang kanyang wedding dress, masiglang iminungkahi ni Cheyenne na maaari na ring magpakasal si Cheyenne sa araw ding iyon. Ngunit ang kanyang kaibigan, na takot sa kasal, ay tumanggi. Pinaalalahanan niya si Cheyenne na may genetic tendency sa twins ang kanilang pamilya. Sa pag-iisip pa lamang ng buhay matapos ang kasal, palaging may inaasikasong mga bata at nagbabagong katawan dahil sa panganganak, kinilabutan siya sa takot. Sa kanyang panik, hindi niya namalayang inilabas niya ang mahiwagang singsing na minsang nagbalik sa kanya sa nakaraan. Ang mga imahe sa singsing ay nagpatigil sa kanya, isang bata ang kumakapit sa kanyang binti, 2 sa kanyang mga bisig, tapos 3, 4. Ilan kaya ang magiging anak nila sa huli? Kinilabutan si Cheyenne at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Magulo ang kanyang isip. Sinubukan niyang lumabas upang huminga ng sariwang hangin at kumalma, ngunit nadatnan niya ang parehong mga magulang na masiglang tinatalakay kung anong larangan ang pag-aaralan ng kanilang magiging apo. Tahimik na naisip ni Cheyenne na hindi pa nga siya buntis, ngunit napakalayo na ng kanilang pinaplano. Bukod pa rito, patuloy siyang binabati ng mga kasamahan ni Lukon at hinihiling na sana ay magkaanak na sila agad. Nabigatan siya sa pressure at nagpasya siyang tumakas sa kasal. Ngunit bawat lihim na galaw niya ay binabantayan na ni Lukon. Habang sinusubukan ni Chani na magmadaling pumasok sa lobby, mabilis siyang sumakay sa isang nakaparadang kotse, inakalang nakatakas na siya. Sa kanyang gulat, si Lucian ang driver. Lumingon siya at pilyong umiti sa kanya. Pabulong niyang sinabi na ang runaway bride ay opisyal nang nakidnap ng kanyang groom. Mula sa sandaling iyon, walang kondisyon na pinalayaw ni Luzon si Cheyenne. Walang pag-aatubili, iniwan niya ang lahat ng bisita upang tumakas kasama siya. Nagtinginan sila at mumiti ng may dalisay na kaligayahan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang C-Drama stories. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa Once Upon a C-Drama.